Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng ang nag-iisang tagapagmana. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Ang nag-iisang tagapagmana, Philip Clark, Kabanata 1851. Gayunpaman, nanatiling tahimik ang 12 ng mga thug na nakasuot ng itim sa kabilang panig. Nakatitig lang sila sa mga lalaking nakasuot ng unipormeng panglaban. Maya-maya pa, nabuo ng landas ang grupo ng mga nakaitim na thug. Mula sa likuran nila, lumabas ang isang lalaking may kahanga-hangang figure. Victor Bell. Sa sandaling ito, nag-walkout siya at nakasimangot nang makita ang mga jeep at lalaking naka-green na uniforme. Kailan nakipagkulitin si Young Master Clark sa mga taong ito? Malaking bagay ito. Sa lahat, pasensya na. Maari ko bang tanungin kung ano ang dahilan para ialis mo si Young Master Clark? Magalang pa rin si Victor. Sa bagay, underground lord lang siya sa Upper Creek area. Kung ikukumpara sa mga taong ito mula sa isang combat squad, malayo pa rin siya. Kung ito ay dumating sa isang labanan, tiyak na siya ay matatalo. Kaya naman, pinigilan ni Victor ang kanyang emosyon at hinawakan ng mahigpit ang kanyang mga tauhan. Isang lalaking nakauniporme sa tabi ni Junior Commander Wise ang malamig na tumahol kay Victor sa sandaling ito, wala kang karapatang magtanong. Umalis ka na agad. Nang marinig ito, nanlamig ang mga mata ni Victor. Sinulyapan niya ang jeep na sinasakyan ni Philip at natatawang sinabing, medyo mahirap yan. Hindi mo basta-basta mapapaalis ang tao sa kotse. Kahit na gusto mo siyang ilayo, kailangan mong magbigay ng dahilan. Isang dahilan. Si Junior Commander Wise, na hindi umimik, ay nanginisyan sa sandaling ito. Pagkatapos, naglakad siya papunta kay Victor sa kanyang may kantab na leather boots. Sa nagliliyab na mga mata, tinitigan niya si Victor ng mariin at seryosong nagtanong, tinatanong mo ba ako para sa isang dahilan? Hindi naglakas loob na gumawa ng ingay si Victor habang nakatingin sa lalaking nasa harapan niya. Bagamat payat at balingkinitan ang kanyang katawan, naglabas siya ng mabigat na aura at nagbigay ng mabigat na presyo na parang bundok. Naging dahilan ng pag-aaral ng malamig na pawis ang noo ni Victor. He chuckled and said, hindi naman. Dapat classified ang iyong unit. Alam kong wala akong karapatang tanungin ka. Gayunpaman, ang nasa kotse ay ang aking Young Master. Kung aalisin mo ang isang inosenteng tao ng walang dahilan, tatawid ka sa linya. Tawid sa linya. Ngumisi si Junior Commander Wise at pinalayas gamit ang kanyang paa. Bang! Agad na pinalayas si Victor ni Junior Commander Wise. Mabuti na lang at mabilis siyang inalalayan ng grupo ng mga lalaki sa likod ni Victor habang nagpapakatatag siya. Gayunpaman, mukhang hindi maganda ang mukha ni Victor. Baka nabali niya ang ilang tadyang. Ito ay lumalampas sa linya. Malamig na sabi ni Junior Commander Wise bago niya iniwas ang tingin sa grupo ng mga thug na nakaitim. Galit siyang sumigaw, ako, Hal Wise, ay magbibigay sa iyo ng huling babala. Umalis ka kaagad. Kung hindi, kukunin ko dahil lahat ng tao dito ay nakikipagsabuatan sa kalaban at mapaparusahan ka kaagad. Ang utos na ito ay nagdala ng matigas na prestihiyo ng labanan ni Junior Commander Wise. Sa katunayan, nagulat ang maraming tao na naruroon. Nahihirapang tumayo si Victor. Dahil sa pananakit ng kanyang tiyan ay naging masama ang kanyang kutis. Magsasalita pa sana siya nang bumukas ang bintana ng jeep na bumungad sa kanya ang nakangiting mukha ni Philip. Sabi niya, Victor, bumalik ka. Hindi ka pwedeng makialam dito. Young Master Clark, ito. Tiniis ni Victor ang sakit at may gustong sabihin. Napailing na lang si Philip at sinabing, protektahan mo si Madam. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa iba. At saka, kung hahanapin ako ng isang taong nagngangalang Fennel Lay sa hotel ngayon, maaari mong sabihin sa kanya na inalis na ako. Nang marinig iyon, tumanggaw na lamang si Victor bilang tugon. Pagkatapos nito, sinenyasan niya ang lahat ng kanyang mga tauhan na gumawa ng paraan. Maya-maya ay humandar na ang mga jeep at umalis sa harap ni Victor at ng iba pa. Kabanata 1852. Pagtingin sa mga jeep na umaalis, nag-aalalang sinabi ni Victor, pabalaykan mo ako at isecure agad ang hotel. Siguraduhing protektahan ang kaligtasan ng ginang. At saka,
ipaalam kay Theo Xander ng Riverdale at sa patriarch ng pamilya Jensen sa Upper Creek na si Young Master Clark ay kinuha ng mga miyembro ng combat squad. Master Bell, pumunta ka muna sa ospital. Nang makita ang malamig na pawis sa noo ni Victor, pinayuhan ng isang kasambahay. Tumanggaw si Victor at sinabing, kayo na ang magayos. Kaya kung pumunta sa ospital mag-isa. Sa bahaging ito, pagkaalis ng mga jeep sa Upper Creek, mahigit 2 oras silang nagmaneho at umalis sa hangganan ng South River District bago pumasok sa malalawak na kabundukan. Ang lugar na ito ay hindi malayo sa hangganan ng Charbury. Napapaligiran ng malalawak na kahabaan ng mga bulubundukin, ang mga sasakyan ay tumilapon sa paikot-ikot na highway ng bundok. Ang mga taong ito ay hindi piniringan si Philip, na para bang sinasabi na wala siyang pagkakataong umalis kapag siya ay kinuha sa pagkakataong ito. Makalipas ang halos 1 oras, pumasok ang sasakyan sa mga hangganan ng Charbury at dumiretso sa development area ng Songfield sa Charbury, kung saan matatagpuan ang hindi mabilang sa mga pabrika. Tiningnan ni Philip ang paligid. Hindi niya inaasahan na babalik siya sa Charbury, ang lugar na kakaalis niya. Ang lupain ng Charbury ay nahulog sa ilalim ng gitnang rehiyon. Kung tama ang pagkakaalala niya, ito ay dapat na ang kapangyarihan ng pinakamataas na iyon. Hindi ba ang dating Supremo ang gustong kunin siya noon? Sa pag-iisip niya ay nakapasok na ang sasakyan sa isang planta ng kemikal. Ang pagtatayo ay nangyayari sa paligid ng planta ng kemikal, at ang hangin ay napuno ng masangsang na amoy. Hindi napigilan ni Philip ang paglanghap ng 2 subo at muntik na siyang mabulunan. Tiningnan niya ang signboard sa entrance ng planta, Songfield Wentworth Chemical Limited. Ito ay isang nakalistang kumpanya din. Kapansin-pansin, ang base ng Internal Combat Division Investigation Bureau ay nasa loob talaga ng isang planta ng kemikal. Sa madaling salita, ang pabrika na ito ay ang pagkakakilanlan na kanilang inilagay para makita ang labas ng mundo. Sa pagpasok ng mga jeep sa paligid ng planta, si Junior Commander Wise, na nakaupo sa upuan sa harap ng pasahero, ay nagpakita ng kaginhawaan sa kanyang malamig na mukha. Hindi na kailangang sabihin, nakita ni Philip ang pagbabago sa ekspresyon ng kabilang partido. Kung gayon, ang lugar na ito ang kanilang kuta. Hindi nagtagal, dumaan ang mga sasakyan sa harapan ng pabrika at dumiretso sa isang gusali ng opisina. Nilinggan ni Philip ang gusali ng opisina at nakita ang 1 dosenang tao na nagpapatrol. Bagamat nakasuot sila ng mga casual na damit, hindi maaaring magkamali ang kanilang pagtingin sa mga sasakyan. Tanging ang mga dating tauhan ng labanan ang maaaring gumawa ng matalim na hitsura. Bukod dito, habang ang kotse ay patuloy na nagmamaneho ng mas malayong papasok, ilang mga gate sa likod ay binabantayan ng mga tauhan na nakasuot ng berdeng uniforme ng labanan at armado ng mga baril. Sa sandaling narito, karaniwang hindi na kailangang itago. Nang tumangala si Philip sa isang mataas na plataporma, nakakita pa siya ng nakakasilaw na liwanag. Ito ay dapat na isang nakatagong sniper. Ang mga bagay ay nagiging mas kawili-wili. Habang papasok ang sasakyan at dumaan sa kanilang mga gate na nababantayan ng mahigpit, dahan-daang pumunta sa kotse sa ilalim ng lupa at nagsimulang magdilim ang linya ng paningin. Sa pagkakataong ito, unti-unting nanlamig din ang tingin ni Philip dahil lumabas si Junior Commander Wise ng walkie-talkie, hindi mobile phone. Nangangahulugan ito na walang signal sa paligid. Tila desidido ang grupong ito na bitag siya rito kahit anong mangyari. Ito ba ang stronghold ng iyong Internal Combat Division Investigation Bureau? Ito ay medyo kawili-wili. Ang mga manlalaro ng depensa at mga tauhan sa paligid ay medyo maganda. Noong nakaraan, isa sa aming mga squad ay nagdadalubhasa sa paglusot at pagbitay sa mga pinuno ng mga kuta, malamig na sabi ni Philip. Nang marinig ito ni Hal Wise, na nasa harapan, lumingon siya at tumingin kay Philip. Tinanong niya, kawal ka rin ba? Nagkibit balikat si Philip, pinag-cross ang kanyang mga braso sa kanyang dibdib, at diretsyong sinabi, "Oh. Dinala mo ako dito nang hindi sinusuri ang impormasyon ko." Sumimangot si Hal. Matapos mag-isip, ngumisi siya at sinabing, "Hindi ko akalain na sundalo ka rin pala, sayang naman. Ngunit binabalaan kita, huwag isipin ang pagtakas. Ang lugar na ito ay hindi kasing simple ng iniisip mo. Ipinapayo ko sa iyo na talikuran ang hindi makatutuhanang ideyang iyon dahil aabutin ka nitong iyong buhay." Kabanata 1853.
Ang mga ilaw sa dingding ay nagparamdam sa isang tao na para silang nakarating sa isang kulungan sa ilalim ng lupa. Bagamat nasa ilalim ng lupa, maganda ang hitsura ng hangin, na nagpapakita na ang mga resulta ng bentilasyon dito ay lubhang kahanga-hanga. Bukod dito, upang magtayo ng ganoong kalaking tanggapan sa ilalim ng lupa, sapat na upang ipakita ang lakas at paraan ng mga taong nasa likod. Bumabal ng jeep si Philip at tumingin sa paligid. Dumating ang ilang lalaking may mga baril para ibigay. Ngumiti siya at sinabi kay Hal, Junior Commander Wise, lalo akong na-curious ngayon. I really wonder which Supreme you belong to that he's greeting me with such pompadour. At saka, sa pagdadala mo sa akin sa ganoong lugar na binabantayan ng husto, napagpasyahan mo na bang huwag akong palayain? Nilinggan ni Hal ang kanyang mukha, kay Philip nang walang pakialam, at sinabing, hindi mo kailangang malaman pa. Kung mas marami kang alam, mas masahol pa ito para sa iyo. Pagkatapos nito, sinabi ni Hal ang ilang mga salita sa mga taong dumating para sa handover bago iwinagayway ang kanyang kamay bilang hudyat para sa kanila na kunin si Philip. Lumapit ang dalawang lalaking armado ng baril at gustong hawakan ang mga balikat ni Philip, ngunit pinaikit ng huli ang kanyang mga mata at malamig na sinabi, subukan mong hawakan ako kung maglakas loob ka. Nang makita ang lamig sa mga mata ni Philip, biglang natigilan ang dalawang lalaking armado ng baril at napatingin kay Hal. Kumunat ang noo ni Hal at sinabing, hayaan mo na lang siya. Maging si Hal ay nagulat sa intensity na ipinakita ni Philip kanina. Ang isang tao ay hindi magkakaroon ng ganoong uri ng layunin ng pagpatay ng hindi nakakaranas ng buhay at kamatayan sa larangan ng digmaan. Sa madaling salita, ang taong ito ay nakaranas ng pinakamalupit at pinakadesperadong kondisyon. Kasabay ng sinabi ni Philip kanina tungkol sa kanyang pagbitay noon, medyo nahulaan na ni Hal ang pagkakakilanlan at lakas ni Philip. Noon pa man ay iginagalang niya ang gayong mga mandirigma, ngunit iba na ang panahon, at ngayon ay kumikilos siya sa ilalim ng utos. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, ibinaling ni Hal ang kanyang ulo at sinabing may malamig na kislap sa kanyang mga mata, kahit anong mga espesyal na misyon ang sinasalihan mo noon, dahil nandito ka na ngayon, sana ay masusunod mo ang mga utos ng masunurin at huwag mga bagay na mahirap para sa akin. Kung hindi, mahihirapan ka. Pinaikit ni Philip ang kanyang mga mata at nginisyan, inasahan ko ito. Malamig na tiningnan ni Hal si Philip at medyo walang pakialam na sinabi, ginagalit mo ba ako? Nakakagalit. Napangiti si Philip ng mapanukso at sinabing, para makita ang mga taong katulad mo, hindi ko na kailangan pang gawin iyon. Ang dahilan kung bakit ako sumama sa iyo ay para makita kung sino ang nakatayo sa iyong likuran at kung sino ang nag-uutos sa iyo. Kung hindi, walang paraan na madala mo ako dito. Kumunat ang noo ni Hal sa narinig. Hindi na siya nag-abalang kausapin si Philip at sinabi sa kanyang mga nasasakupan, dalhin mo siya at ikulong ng ilang araw. Tandaan na alagaan mo siya ng mabuti. Binigyang diin ni Hal ang mga salitang good care. Ngayong nandito na siya, parang half-dead na siya. Di nagtagal, dinala si Philip ng dalawang mandirigma sa isang silid kung saan nakakulong ang mga masasamang kriminal. Ang silid na ito ay katulad ng isang hola, na may mga dingding sa tatlong gilid na gawa sa konkreto na hindi masisira ng walang mga espesyal na kasangkapan. Ang ikaapat na bahagi ay isang reinforced steel door. Masasabing isa itong kulungan na hindi matatakasan ng sinuman. Ilang sulyap ang ginawa ni Philip. May 5 o 6 na tao ang nakakulong sa kwarto, lahat sila ay mabangis na tingnan. Karamihan sa kanila ay mga dayuhan. Ang mga nakakulong dito ay malamang na hindi nakakaintindi ng mga tao marahil ay mga ahente o especially iya mula sa ibang bansa. Kabanata 1854. Pagkatapos ng ilang maikling sulyap, naunawaan ni Philip ang lakas ng mga tao sa silid. Ang mga taong ito, na walang awa na mga kislap at pagpatay sa kanilang mga mata, ay mga kontrabida na nakaranas ng buhay at kamatayan. Ang ganitong kabangas ay hindi isang damdamin kundi isang uri ng kabangisan na nakatatak sa mga buto. Kung hindi kailanman kasama ni Philip ang Dragon Warriors, hindi niya magagawang harapin ang mga taong ito. Nang makitang dinala si Philip, sinulyapan siya ng ilang lalaki sa silid habang iniisip ang sarili nilang gawain o ipinikit ang kanilang mga mata para magpahinga. Parang walang nagseryoso kay Philip. Ang pinagkaiba lang ay iba ang damit ni Philip sa kanilang mga uniforme sa bilangguan. Pumili si Philip ng isang sulok at umupo,
Ang kanyang isip ay tumatakbo sa mga iniisip. Iniisip niya kung sino ang gustong patayin siya sa pagkakataong ito o kung gusto nilang manatili siyang nakakulong dito magpakailanman. Ang posibilidad ay ang dating si Primo. Gayunpaman, ang teritoryo ng Chorbury ay hindi kaakibat sa taong iyon. Ito ay medyo nakakalito. Habang iniisip ito ni Philip, nakahiga lang siya sa kama, pumikit, at naghanda na para magpahinga. Ang eksenang ito ay malinaw na nai-record ng kamera sa sulok. Sa parehong oras sa isang opisina, magalang na sinabi ni Hal sa likod ng isang magiting na mukhang tao sa kanyang harapan, Miss Una, ang taong iyon ay dinala at ngayon ay nakakulong sa warehouse 8. Ayon sa iyong mga tagubilin, ilang uhaw sa dugo na mga pumatay ay hawak din sa loob. Ang figurang iyon sa harap ay hindi naman simple. Ito ay isang tao mula sa Nonagon. Ang mga tagubaylang natanggap ni Hal Weiss ay kumilos ayon sa kanyang mga utos. Napakagaling. Nakatayo ang magandang figurang iyon habang nasa likod ang mga kamay habang malamig na sinabi. Sa unang tingin, masasabi na ang figurang ito ay pag-aari ng isang babae. Nakasuot siya ng masikip na damit na lavender, mainit ang katawan, at may isang pares ng mahabang binti. Siya ay isang maislan na kagandahan. Ang side profile lang niya ay napakaganda, parang bulaklak na malapit ng mamukadkad. Naging dahilan para hindi maialis ng mga lalaki ang mga mata sa kanya. Bigla siyang lumingon. Napakaganda ng kanyang mukha kaya hindi napigil ang matigilan at magulat si Hal Weiss, na hindi pa nakaranas ng anumang paggulo ng emosyon. Ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng ganito kagandang babae. Lalo na ang mga mata niyang lavender na parang malalim na pool ng tukso. Tila naglabas sila ng kaakit-akit na mahika na nagtulak sa mga tao na walang kamalayan na buksan ang kanilang mga puso sa kanya. Oh, maganda ba ako? Kumunat ang sulok ng labi ng babae. Napabuntong hininga ang lalaki dahil sa hajejek niya. Nagulat si Hal at nabalik sa katinuan. Mabilis niyang ibinaba ang ulo at nagpaliwanag, I'm sorry. Wala akong intensyon na saktan ka. Patawarin mo ako. Ngumiti si Miss Una at sinabing, okay lang. Hindi ikaw ang unang lalaking nagpakita sa akin ng ganyang itsura, pero hindi ka katulad ng iba. Hindi maiwasang mag-init ang pisngi ni Hal sa mga salitang iyon. Magugulat ang kanyang mga nasasakupan kapag nakita nila iyon. Si Hal ay palaging isang malamig at malayong tao, na ang kanyang sariling bansa lamang ang nasa isip niya. Ang isang matitigas na tao na minsan nang namuno sa 12-12 ng mga tao sa labanan at nilipol ang libu-libong tropa ng kaaway ay talagang namumula sa sandaling ito. Tinanong ba niya kung sino ang nagdala sa kanya dito? Tanong ni Miss Una, sumilay ang mapaglarong ngiti sa gilid ng kanyang mga mata. Sumagot si Hal, meron siya, pero may confidentiality agreement kami. Hindi pa niya alam ang identity ni Miss Una. Magaling, dalhin mo ako doon. Gusto kong makita kung ano ang kayang gawin nitong si Philip Clark para pakitunguhan siya ng aking ina ng may ganoong pag-iingat. Isang malamig na ngiti ng kuryosidad at pananabik ang lumitaw sa sulok ng bibig ng babae. Kabanata 1855. Nag-iba ang ekspresyon ng mukha ni Hal nang mabilis niyang sinabi, Miss Una, I don't recommend that you go there now as your identity is too special. Kung may mapansin si Philip, baka magkaproblema. Nagsalubong ang mahubog na kilay ni Mandy Una bago ito tumawa. Pinalaki niya ang kagiliw-giliw na junior commander na ito sa kanyang harapan at nagtanong, nag-aalala ka ba sa akin? Mukhang nahihiya si Hal at mabilis na umiling habang nagpapaliwanag, hindi, Miss Una, mali ang pagkakaintindi mo, ako lang. Ha ha ha, humajejek si Mandy, ang boses niya ay parang mga kampanang nag-aapoy sa puso ni Hal. Well, huwag kang mag-alala sa akin. Titingnan ko lang. Pangunahan ang daan. Lumabas na si Mandy nang matapos siyang magsalita. Tiningnan ni Hal ang nanginginig na kaaya-aya at nakakaakit na likod habang nagmamadaling maabyutan siya. Sabi niya, Miss Una, itong si Philip Clark. Nanghina ang boses niya. Di nagtagal, pinangunahan ni Hal ang matangkad at kaakit-akit na si Mandy sa warehouse 8, ang pinakabantayang hola sa ilalim ng lupa. Nakatayo siya ng 3 o 4 na metro ang layo mula sa bakal na rehas ng warehouse 8, nakatingin lang kay Philip na nakahiga sa kama mula sa malayo. Sumili ang ngiti sa kanyang bibig. Tumayo si Hal sa tabi ni Mandy na may paggalang sa mukha at mamulong, Miss Una, kailangan mo ba akong gisingin? Tumanggaw si Mandy.
Kasunod nito, naglakad si Hal sa bakal na rehas at medyo sumigaw kay Philip, na nakapatong ang mga kamay sa ilalim ng kanyang ulo. Philip Clark, bumangon ka. May naririto para makita ka. Nang marinig iyon, nakikita ni Philip ang kanyang mga mata, itinaas ang kanyang ulo, at tumingin, ang poker na humarap kay Hal Weiss. Tapos, napansin niya ang babaeng nasa likod niya na naka-cross arms sa dibdib. Ang kanyang maselang figure ay nagpapakita ng kagandahan ng isang mature na babae. Hindi pa nakita ni Philip ang babaeng ito. Ito ba ang taong nasa likod ng mga eksena? Masyadong bata, parang ganon, hindi siya ang malaking isda, isa lamang ang ipinadala upang subukan ang tubig. Kaya naman, hindi sila pinansin ni Philip at nagpatuloy sa paghiga sa kama habang walang pakialam na sinasabi, ano na? Kung wala lang, huwag mong istorbohin ang pahinga ko. Nang marinig ang walang pakialam na mga salita ni Philip, naikuyom ni Hal ang kanyang mga kamao sa galit at malamig na sinabi, mapangahas. How dare you be so irrespectful to Miss Una? Sabi ni Ash, may inutusan si Hal na magbukas ng pinto ng bodega, gustong pumasok at turuan si Philip ng magandang leksyon. Gayunpaman, sa likod niya, ang mataas na takong ni Mandy ay kumalas ng nakakaakit. Lumapit siya sa bakal na rehas at itinaas ang kamay, senyales kay Hal na huminto. Pagkatapos, tinitigan niyang mabuti si Philip gamit ang maganda at nakakabighaning mga mata nito. With a soft exclamation, she said, parang ordinaryong tao lang siya. Bakit kaya siya nag-iingat ni nanay? Siyempre, narinig ni Philip ang kanyang sinabi. Kumunot ang noo niya at umupo ng tuwid. Seryoso ang mga mata at may mapanuksong ngiti sa gilid ng kanyang bibig. Tinitigan niya si Mandy at nagtanong, beautiful lady, can I ask who is your mother? Bakit mo ako dinala dito? Nang marinig ni Mandy ang sinabi ni Philip, bahagya siyang nagulat. Na may mahinang ngiti, sinabi niya, hindi ko inaasahan na nasa mood ka pa rin na purihin pagkatapos makarating dito. Nagkibit balikat si Philip at sinabing, ang kagandahan ay para purihin. Kung masaya ka sa papuri ko, sabihin mo sa akin kung sino ang nasa likod mo at kung ano ang pakay mo. Tumaas ang sulok ng bibig ni Mandy habang nagpapakyot. Idiniin niya ang kanyang payat na jade na parang mga daliri sa kanyang nagninangas na mapupulang labi, ngumuso, at sinabing, talagang natutuwa akong purihin ako ng isang estranghero sa pagiging maganda, ngunit hindi ko masasagot ang iyong mga tanong. Pagkasabi nun ay ngumiti ng nakakaloko si Mandy habang nakatingin kay Philip ng may pagtataka. Nagkibit balikat si Philip, humiga muli sa kama, at hindi pa nagsasalita. Kabanata 1856, nang makita ang eksenang iyon, magalang na sinabi ni Hal kay Mandy, Miss Una, alis na tayo. Tumanggaw si Mandy at tumalikod. Pagkatapos ng ilang hakbang, lumingon ulit siya at sinulyapan si Philip na nakahiga doon. Ang taong ito ay medyo kawili-wili. Hindi nagtagal pagkatapos umalis, ang dating cutesy na kilos ni Mandy ay napalitan ng malamig at aluflok. Sinabi niya kay Hal na sumusunod sa kanyang likuran, Junior Commander Weiss, ang taong ito ay dapat nabantayan sa ilalim ng ipinatupad na seguridad. Hindi ko maiwasang maramdaman na hindi siya kasing simple nang nakikita niya. Hindi simple. Natigilan si Hal bago tumawa ng mapanukso at sinabing, Miss Una, masyado kang nag-aalala. Walang makakatakas ng buhay pagkatapos makarating dito. Maaaring siya ay isang dating sundalo na may ilang mga kasanayan at utak, ngunit ngayon ay narito na siya, hindi siya higit sa isang normal na tao. Sa opinyon ni Hal, si Philip ay isang mandirigma lamang noon at may ilang mga kasanayan. Gayunpaman, iyon ay tungkol dito. Nakalimutan ni Hal ang mga kakayahan ni Philip dahil maraming masasamang kontrabida ang lihim na ikinukulong dito, lahat ay pinangangasiwaan o mamamatay tao ng isang bansa. Maaaring patayin ng sino mang random na tao mula sa grupong ito si Philip sa ilang segundo. Tumanggaw si Mandy. Bumalik ang dalawa sa opisina, at agad na tiningnan ni Mandy ang surveillance screen ng kulungan kung saan nakakulong si Philip. Sa pagtingin sa nagsisinungaling na figure, isang malakas na hitsura ng pag-usisa at panunuya ang lumitaw sa kanyang mga mata. Junior Commander Weiss, ayokong mamuhay siya ng comfortable nitong mga ilang araw. Alam mo ba ang ibig kong sabihin? Nilinggan ni Mandy si Hal na katabi niya. Natural na naiintindihan ni Hal at tumanggaw siya bilang tugon. Miss Una, matutupad na po ang order nyo.
Tumango si Mandy. Siyempre, alam niya na ang mga taong iyon na nakakulong sa warehouse 8 ang mga ahente at mamamatay tao sa lahat ng bansa. Para sa isang lalaking tulad ni Philip na manatili doon, malamang na magsisimula siyang humingi ng awa sa loob ng isang araw. Bumalik kay Philip. Nakahiga siya sa hardwood na kami at patuloy na nag-iisip ng mga hakbang. Hindi pa malinaw ang kanyang isip. Maraming bagay ang kumikislap sa kanyang paningin na parang isang pelikula. Maging ang plano niyang bumalik sa Arcadia Island ay dahan-daang umuusbong at umunlad sa kanyang isipan. Nakatitig lang si Mandy sa monitor screen, unti-unting nagsalubong ang mahubog niyang mga kilay. Hindi niya akalain na ang lalaking ito ay makakatulog pa sa ganoong klaseng kapaligiran. Hindi ba siya dapat mabalisa at kabahan? Bukod dito, ang kapaligiran sa warehouse 8 ay masyadong maayos. Lumingon si Mandy at malungkot na tumingin kay Hal. Nagulat si Hal. Kanina lang, nakatingin siya sa magandang S-shaped silhouette ni Mandy habang nakayuko ito para tingnan ang surveillance screen. Lalo na ang masiglang iyon ay medyo na-distract siya. Ngayong nagsalubong ang dalawa nilang titig, mabilis na inilabas ni Hal ang walkie-talkie at nagutos, subukan mo siya. Huwag mo siyang hayaang matulog ng mapayapa. Hindi nagtagal, gaya ng nakikita sa surveillance footage, isang dayuhan na may tan skin ang lumapit kay Philip. Sa mabangis na mga mata, nakakunot ang noo niya habang nakatingin sa bagong dating na ito na nakapikit. Bakas sa mga mata niya ang matinding sama ng loob. Nagpapahinga si Philip nang makaramdam siya ng marahas na sipa mula sa kung sino. Nagtampo ito sa kanya. Iminulat niya ang kanyang mga mata at nakita niya ang isang maliit na lalaki sa kanyang harapan. Siya lang ang may ganoong tangkad sa 6 na taong ito. Anong meron? Tanong ni Philip na nakakunot ang noo. Kabanata 1857. Hoy, bagong dating, linisin mo ang lugar na ito, naiintindihan mo. Ang lalaking may tan na balat ay tumingin kay Philip ng masama at nanunuya, it's your turn for cleaning duties now. Gamitin mo ang iyong tuwalya at linisin ang banyo. Bago pumasok si Philip, ang mga kontrabida na nakakulong sa warehouse 8 ay nakatanggap na ng mga tagubilin mula kay Hal Weiss na kailangan nilang alaga ang mabuti ang bagong dating. Sa paggawa nito, makakakuha sila ng pagkakataong lumabas para makalanghap ng sariwang hangin. Ilang taon na silang nakakulong sa ilalim ng lupa, nakaharap sa kulay abong pader at bakal na rehas bawat segundo ng araw. Para sa kanila, ang pagtakas at pagpapalaya sa ay labis na pag-asa. Ang makaakyat sa lupa upang makita ang langit at makalanghap ng sariwang hangin ang tanging hangarin nila ngayon. Dahil ang utos mula sa itaas ay para turuan nila ng leksyon ang bagong dating na ito, hindi lang sila makakapag-ehersisyo kundi makakalabas din, na natural na naging dahilan para sabihin nilang kunan ng baril si Philip. At saka, nabalitaan nilang rookie ang bagong dating na ito, kaya pagdating pa lang ni Philip ay dismissive ang pakikitungo nila sa kanya at hindi man lang siya tiningnan ng diretso. Tiningnan ni Philip ang urinal pit sa sulok na may maitim na dilaw na likidong tumatalsik sa buong lugar. Sinulyapan niya ito ng malamig na tingin bago ibinalik ang tingin. Nakahiga pa rin, sinabi niya sa dayuhan na may hindi masayang ekspresyon. Linisin mo sarili mo kung gusto mo. Hindi ko ginagawa. Sa sinabi nito, patuloy na pumikit si Philip, hindi man lang pinansin ang dayuhang nasa harapan niya. Damn it, ang yabang mo talaga, ha? Ako ang may huling say kung sino ang naglilinis ng palikuran, hindi ikaw. Puno ng galit at pangungutya ang mga mata ng dayuhan. Tinuro niya ang hukay at malamig na sumigaw, inuutusan kitang linisin ito ngayon. Kung hindi, itinulak ko ang ulo, mo sa urinal, anak ng *H. Ang maliit na lalaking ito ay tinawag na Tyrone, isang asasin mula sa bansa T na nakalusot sa bansang ito. Dalubhasa siya sa mga aktibidad sa paghahatid ng katalinuhan. Nahuli siya ng mga lokal na pangasiwaan ilang taon na ang nakararaan at nakakulong dito mula noon. Maaari siyang ituring na isang napakahusay na ahente na minsang nakatakas mula sa pagkubkob ng 12 ng mga tao, ngunit sa huli, nakita niya si Hal Weiss. Lahat ng nasa warehouse 8, nakaupo man o nakahiga, ay mga first-class agent. Kung ikukumpara sa iba, si Tyrone ay walang iba kundi basura. Noong siya ay unang pumasok, siya ay nagmamalabis at sumuko sa sinuman. Gayunpaman, pagkatapos lamang na makulong dito magdamag, pumayag siya at tuluyang sumuko.
Walang iba kundi mga baliw at freak sa Warehouse 8. Sa pag-aakalang minsan na siyang dumanas ng kahihiyan sa bundok, naiinis si Tyrone at nag-goosebumps ang lahat. Ngayon, sa wakas ay narito na ang pagkakataon at tuwang-tuwa si Tyrone. Siya ay pinakamahusay sa pananakot ng isang bagong dating. Gayunpaman, mula sa kasalukuyang hitsura ng mga bagay, ang bagong dating na ito ay nanggagalang Philip Clark ay halatang medyo mayabang, na talagang nakakainis sa kanya. Bahagyang itinaas ni Philip ang mga talukap, malamig na tumingin kay Tyrone, at nakakunot ang noo niyang sinabi, "Kailangan kong maglinis dahil sa sinabi mo sa akin." Sino nagsabi niyan? Sa katunayan, alam ni Philip na malamang na ito ang orientation program. Nakasama niya ang Dragon Warriors noon at natural na alam ang ilan sa mga patakaran. Nakakatuwa talaga na ganoon kababang taktika ang ginagamit sa kanya ngayon. Habang sinasabi niya iyon ay mukhang tumalikod ang ulo niya at sumilip sa camera na may pulang ilaw sa sulok. Ang ilang mga tao ay tiyak na mabaygo. Kabanata 1858. Nang makita ang iritableng ugali ni Philip, nagalit si Tyrone at galit na galit, "Sabi ko nga. Ako ang may huling say sa Warehouse 8. If you dare say another word, papatayin kita ngayon din." Habang sinasabi ito, medyo nangangamba si Tyrone. Pagkatapos ng lahat, wala siyang huling say sa Warehouse 8. Gayunpaman, wala sa iba ang gustong tanggalin ang kreditong ito sa kanya. Lahat sila ay tila walang pakialam. Ganun ba? Isang malabong ngiti ang lumitaw sa mukha ni Philip. Ito ay nagiging mas tawili-wili, kaya siya ay maglaro kasama. Malapit nang sumabog ang galit ni Tyrone. Itinaas niya ang kanyang kamao para suntukin sa mukha si Philip nang biglang umupo ng tuwid ang huli, tinitigan si Tyrone na may mapanuksong ngiti, at sinabing, "Laro tayo nitong laro. Pumunta ka at linisin mo ang urinal pit. Kapag nakakita ako ng isang patak ng ihi, ipapainom ko sa iyo ang lahat ng ito." Nagulat na si Tyrone nang biglang umupo si Philip. Nang marinig niya ang mga mayayabang na salita mula sa kabilang partido, galit na galit siya. "Patay ka na." Lumapit si Tyrone at hinawakan si Philip sa kwelyo. Nilakihan niya si Philip nang sumilay ang isang malupit na ngiti sa gilid ng kanyang bibig. Sabi niya, "Nako, hindi naman masama ang shirt na ito. Tanggalin mo at isusuot ko." Walang pakialam na tumingin si Philip sa kabilang partido, hindi ngumiti, itinaas ang kanyang kilay, at sinabing, "Bibilang ako hanggang 3. Kung hindi mo binitawan noon, maaari kang magpaalam sa iyong kamay." Si Tyrone ay hindi isang street punk at natural na hindi matatakot sa ilang simpleng salita mula kay Philip. Sa isang mabangis na scowl, siya ay nanunuya at sinabi, "Damn you, you piece of trash. Hindi mo alam ang rules at gusto mo pa akong takutin. Kung ganoon, ipapaalam ko sa iyo ngayon kung sino ang amo dito." Pagkasabi nun ay itinaas ni Tyrone ang kanyang matigas na bakal na kamao at sinampay sa mukha ni Philip. Nang makita ang napakalakas na puwersa at bilis, tumawa lang si Philip nang hindi ito pinapansin. Bahagya siyang umiling, casual na iniunat ang kamay, at madaling nahawakan ang kamao ng kalaban. Pagkatapos, umikot ng backhand si Philip at agad na napasigaw si Tyrone. Sinundan ng buong katawan niya ang puwersang ginawa ni Philip at tumalikod siya kay Philip. Sinipal ni Philip ang asno ng kabilang partido at agad na nawala ang sentro ng grabidad ni Tyrone. Bumangga siya sa semento sa tapat at agad na namamaga ang ulo niya. Ito ay isang simpleng counterattack lamang mula kay Philip. Hindi niya naibigay ang buong lakas niya. Kung hindi, malamang ay patay na si Tyrone mula sa pagbagsak ngayon. Napahawak si Tyrone sa kanyang ulo at bumagsak sa lupa, nakaramdam ng pagkahilo. Binaluktot niya ang kanyang braso habang umungol ng isang sumpa, "Bagong dating, hinahanap mo ang kamatayan." Sa sinabi nito, bumangon si Tyrone at muling itinaas ang kanyang paa, gustong sipin si Philip hanggang mamatay. Masyado lang siyang pabaya ngayon. Hindi niya inaasahan na kabilang partido ay may ilang mga kasanayan. Bumaba ka. Gayunpaman, sa sandaling ito, naputol ang pag-atake ni Tyrone. Kaagad pagkatapos, tumayo mula sa kama ang isang matangkad at matipunong dayuhang lalaki na parang oso, may kantab ang ulo, at madilim na kutis. Na may maliit na hitsura sa kanyang mukha, binaluktot niya ang kanyang leeg mula sa gilid hanggang sa gilid, na nagdulot ng mga tunog ng pag-crack. Pagkatayo niya, mas matangkad siya ng isang ulo kay Philip.
Sa nagngangalit na malupit at mapanuksong tingin sa kanyang mga mata, tinitigan niya ang bagong dating. Nang makita ni Tyrone ang lalaking ito na humakbang pasulong, natural siyang tumabi na parang isang mabuting bata. May hindi lingid na pagngisi sa sulok ng kanyang bibig. Ngayong kikilos na ang malaking tao na ito, tiyak na mamamatay ang bagong dating na ito. Kabanata 1859. Sa opisina, sina Mandy Una at Hal Weiss ay nakita sa screen ng surveillance. Isang mahinang pagngisi ang lumitaw sa mukha ng foreigner. Sabik siyang makita kung ano talaga ang kakaiba kay Philip Clark na nagutos sa kanyang ina na bitay siya dito sa loob. Tumingin din si Hal sa screen ng surveillance na hindi mapigil ang pagmamalaki sa kanyang mga mata. Tawa siya ng sarkastikong sinabi, "Miss Una, hanggat kumikilos itong ahente mula sa bansa M, hindi mananatiling buhay ang batang ito at sumipa." Bahagyang naningkit ang mga mata ni Philip sa sandaling iyon. Nakaakbay ang kanyang mga braso sa kanyang dibdib, tumingin siya sa kanya na parang tao sa kanyang harapan at nakangiting sinabi, "May opinyon ka ba?" Ang ahente mula sa bansa M ay hindi nagustuhan ang mapanuksong saloobin ni Philip. Gamit ang kanyang matangkad na figurette, inabot niya at hinawakan ang ulo ni Philip, sinusubukang isawsaw siya. Gayunpaman, habang dumampi ang kanyang kamay sa ulo ni Philip, isang malaking puwersa ang bumangga sa tiyan ng ahente. Ang matipunong lalaki na parang oso ay sinipa at ibinagsak sa pader bago siya bumagsak sa lupa ng malakas na putok. Sa kanyang hitsura, tila hindi bababa sa 100 kilo ang kanyang timbang. Nang bumagsak siya, yumanig ang buong lupa. Ang ahente na ito ay isang mahusay na manlalaban sa Warehouse 8, ngunit pinalipad siya ni Philip sa isang galaw lang. Dahil dito ay napatulala si Tyrone ng ilang sandali. Obviously, masyadong minamaliit ng agent from Country M ang kanyang kalaban kaya siya ay nasipa ng ganoon. Maraming tao ang nagulat sa eksena at nadama na ito ay hindi kapanipaniwala. Sa ganitong mga kalagayan, ang 4 na iba pang tao na kanina pa ay walang malasakit habang pinapanood ang kaguluhan ay malamig na tumayo sa sandaling ito. Nilaybot ni Philip ang kanyang mga mata sa mga ito nang lumitaw ang isang panunuya sa gilid ng kanyang bibig. Hindi niya pinalakpakan ang kanyang mga kamay, walang pakialam na tumingin sa mga ito, at ikanawit ang kanyang mga daliri sa mga ito. He said provocatively, "Gusto mo bang sumama sa akin? Halika na." Ang kanyang maaliwalas na mga mata ay tahasang nagpahayag ng paghamak at pagwawalang bahala. "Sabay tayong lumusab at patayin siya. Ipakita natin sa batang ito kung ano ang lugar na ito." Ang ahente mula sa bansa M sa lupa ay umuungal sa sandaling ito. Malinaw niyang naramdaman ang kanyang tiyan at mga laman loob ay nagdusa ng malaking epekto. Sa sipa kanina lang, naintindihan niya na hindi naman baguhan ang bagong dating na nasa harapan niya. Ang nasabing explosive power ay maaari lamang taglayin ng mga espesyal na tauhan na sumailalim sa espesyal na pagsasanay. Sa sandaling sinabi niya iyon, ang natitirang ilang tao ay sumugod na may mabangis na tingin sa kanilang mga mukha. Nais nilang kumilos kay Philip. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang isa sa mga lalaking nakahiga sa sulok ay maluwag na nagmulat ng kanyang mga mata. Galit na nagmura siya, "Sobrang ingay. Hindi mo ba ako matutulog ng mapayapa?" Nang marinig ni Philip ang boses na ito, biglang kumirot ang puso niya, parang pamilyar. Tapos, napatigil sa paglalakad ang ilang taong nakapaligid kay Philip nang marinig nilang nag-uusap ang lalaki sa sulok. Pagkatapos noon ay magalang silang tumayo sa magkabilang gilid at yumuko sa lalaking nakatayo habang nag-iinat. Sabi nila, "Ethan, gising ka na ba?" Ang lalaki ay halatang isang lokal na may mapagmataas at mapang-asar na ugali. Ang kanyang mga kamay ay nasa bulsa ng kanyang pantalon, at siya ay may matamlay na hitsura. Lumapit siya sa ahente ng Country M na nakatayo sa isang tabi matapos bumangon sa lupa habang nakahawak sa tiyan. Hinampis niya sa ulo ang ahente at sinaway na parang pinapagalitan ang isang bata, "You stupid bear, that all you have got. Pinalayas ka pa ng isang bagong dating. Hindi mo ba naisip na isa kang kahihiyan sa bansa M?" Ibinaba ng matipunong ahente ang kanyang ulo, masiglang tumango, at sinabing, "Tama ka." Bagamat nakakulong ang mayabang at makisig na lalaking iyon, hindi nito maitago ang kanyang marangal at dominanteng kilo. Naglakad siya papunta kay Tyrone na hindi gumalang kay Philip kanina, tumingin sa braso nito, at siniko, "Walang kwentang basura."
Ang parusa mo ay linisin ang urinal pit sa loob ng 1 buwan. Nang marinig iyon ni Tyrone ay namumula ang kanyang mukha at gusto niyang umiyak. Ganon din, tumingin siya kay Philip nang may mas malalim na hinanakit. Gayunpaman, hindi siya nang ahas na sumagot sa harap nitong si Ethan. Ito ang dahilan kung bakit nakakatakot ang Warehouse 8. Ang lalaking ito ay isang bangungot para sa kanilang lahat. Kabanata 1860. Kaagad pagkatapos, mabilis na sinabi ni Tyrone, Ethan, hindi mo kami masisisi dito. Masyadong makulat ang batang ito. Kakapasok pa lang niya ay naglakas loob na maging walang batas. Sa hinaharap, baka mabalisa ka pa niya. Hindi masyadong maganda ang ginawa ni Tyrone matapos makapasok sa bansang ito ngunit na perpekto niya ang sining ng paghahasik ng hindi pagkakasundo. Nakasimangot ang gwapong lalaki sa pagkakataong ito. Lumingon siya at malamig na tumingin kay Philip na nakaupo sa kama. Tanong niya, Hoy, sino ang batang iyon? How dare he throw his weight around on my turf? Gayunpaman, nang sa wakas ay nakita niyang malinaw ang mukha ni Philip, napasigaw siya sa gulat at natigilan sa kinatatayuan. Ethan, ano bang nangyayari sa'yo? Hindi maiwasang magtanong ni Tyrone. Si Ethan ang baliw ng Warehouse 8. Hindi, to be precise, ang baliw ng buong underground prison. Hawak niya ang titulong Battle Maniac. Lahat ng dinala dito ay brutal na inabuso ni Ethan. Kahit saang bansa sila ahente o kung sila ay isang wanted na tao sa mahigit 12 bansa, kapag nakarating na sila dito, lahat ay aalagaan at aayusin ni Ethan. Gayunpaman, nakatingin ngayon si Ethan kay Philip na parang nakakita ng multo. Bakas pa sa kanyang ekspresyon ang takot at paggalang. Hindi na pinansin ng gwapong lalaki ang sinabi ni Tyrone at gulat na tumingin kay Philip. Pagkaraan ng mahabang panahon, sa wakas ay sumigaw siya, Oh, kuya, bakit ka nandito? Kuya, sa sandaling sinabi ang mga salitang ito, ang lahat ng mga tao sa Warehouse 8 ay natulala. Napaka-helpless din ni Philip sa mga sandaling ito. Umupo siya sa kama, nagkibit balikat ng tumayo, at nakangiting sinabi, Ethan Clark, siguradong komportable ka sa buhay. Marami ka nang na-recruit na underlang dito, ha? Hindi nakakagulat na sinabi ni Uncle Tim na hindi kanya nahanap ng mga kaganapan. To think na dito ka nagtatago. Nang ito ni Ethan ay nagpakita ng pagsuko. Napakamot siya sa likod ng kanyang ulo at ngumisi habang sinasabi, Kuya, ito. Wala na akong magandang gawin kaya pumunta ako dito para sa kapayapaan at katahimikan. Wala na bang magandang gawin? Kapayapaan at katahimikan. Humalaklak si Philip, kilala niya ang kanyang pinsan. Malikot siya simula bata at maraming gulo. Nang maglaon, ipinadala siya kay Reed Williams para sa pagsasanay at sa wakas ay nanirahan sa loob ng ilang taon. Hindi niya akalain na makakasalubong niya ang bastos na ito dito. Nagmukhang daga si Ethan sa harap ng pusa. Kung tutuusin, lagi siyang binubugbog ng masama ni Philip noong bata pa siya. Nahihiya siyang ngumiti at nagbuntong hininga, dahil lahat ito sa aking matanda na nagpumilit na ayusin ang kasal para sa akin. Hindi ko nga alam kung anong itsura ng babae at gusto niya akong pakasalan. Tsaka ilang taon na ako. Gusto ko pa ring maglaro ng ilang taon pa. Nang marinig iyon, tinapik ni Philip si Ethan sa balikat, umiling, at sinabing, masyado ka pang bata. Balang araw sa hinaharap, pagsisisihan mo ito. Sabay tanong ni Tyrone na hindi makapaniwalang mukha, Ethan, kilala mo ba siya? Iniangat ni Ethan ang ulo at pinandilatan si Tyrone. Lumapit siya at sinampal siya ng nakakaloko habang sinasabi sa dugo na ahente at mga especially iya, lahat ay tumingin sa atensyon. Clatter. Kaagad, ang 6 na mabisyo at nakakatakot na mga kontrabida ng underground na bilangguan ay tumayo sa atensyon habang nakataas ang kanilang mga ulo habang naghihintay ng mga tagubilin. Kung ang balitang ito ay lumabas, ang buong kulungan sa ilalim ng lupa ay magkakagulo. Tumayo si Ethan habang nasa likod ang kanyang mga kamay at nagpakilala, para bigyan ka ng magandang pagpapakilala, ito ang aking nakitang kapatid at iyong kuya. Simula ngayon, pamilya na tayo. Naiintindihan mo ba? Kabanata 1861. Nang kaharap sina Philip at Ethan, ang ilang lalaki na may iba pang taas ay kasing takot at maayos na pag-uugali tulad ng isang daga sa harap ng isang pusa. Kuya, sabay-sabay na yumoko ang 6 na lalaki at magalang na tumango kay Philip. Sa unang tingin,
sila ay tila sanay at tiyak na nakatanggap ng isang patas na bahagi ng mga pambubugbog. Lalo na ang ahente mula sa Country M at Tyrone, na gumawa ng isang hakbang laban kay Philip kanina. Ang kanilang mga mata darted tungkol sa ngayon, ang takot na si Philip ay magiging sanhi ng gulo para sa kanila. Tumingin si Philip sa paligid, at naintindihan ni Ethan. Nakalagay ang isang kamay sa bulsa ng pantalon niya sabay turo sa ahente at kay Tyrone sabay sabi, "Hindi ba kayo magsosorry sa kapatid natin?" Unang pumayag si Tyrone, sabik na tumanggo habang inaamin ang kanyang pagkakamali, "Di kuya, pasensya na. Hindi ko sinasadya, nagkamali ako." Humingi rin ng paumanhin ang ahente habang nakayuko sa 70 degree na anggulo at nakayuko, hindi naglakas loob na magsalita. Bagamat puno ng malamig na pawis ang kanyang noo dahil sa matinding pananakit ng kanyang puson, hindi siya naglakas loob na itaas ang kanyang ulo ng basta-basta. Kinawayan ni Philip ang kanyang kamay at sinabing, "Okay lang, alam kong nakatanggap ka ng mga tagubilin mula sa itaas." Nang marinig ito, nakahinga ng maluwag si Tyrone at ang ahente mula sa Country M, pati na ang iba pa. Ang taong ito ay isang lalaking kinatatakutan kahit isang demonyong tulad ni Ethan. Hindi siya dapat ganoon ka-simple. Baka mas demonyo pa siya kaysa sa demonyo mismo. Sa pag-iisip nito, hindi napigilan ni Tyrone na kiligin. Buti na lang at hindi siya naging walang ingat. Kung hindi, baka namatay siya nang hindi alam ang dahilan. Sa pagkakataong ito, nakangiting sinabi ni Ethan kay Philip, "Kuya, bakit ka nandito? Nag-away ba kayo ni sister-in-law at pumunta dito para magtago?" Nang marinig ito, pinandilatan ni Philip si Ethan at sinabing, "Sa tingin mo ba ako ay katulad mo? Marunong ka lang magtago kapag may problema ka, katulad ng palagi mong ginagawa noong bata ka. Hindi mo ba gusto ang babaeng ipinakilala sa iyo ni Uncle Tim? Saang pamilya kabilang ang dalaga?" Nang marinig ang tanong ni Philip, sumando si Ethan sa kama, pinag-cross ang kanyang mga paa, at sinabing, "Sino pa kaya iyon?" Ang anak ng pamilya Ju, si Vivi Ju. Vivi Ju. Nang marinig ang pangalan nito, napalitan ng awkwardness ang ekspresyon ni Philip. Hinaplos niya ang kanyang baba at tumahimik. Medyo pamilyar siya kay Vivi Ju. Come to think of it, ang tagal na niyang hindi nakikita. Ito ay tila sa pilitang kasal sa politika, at ang kabilang partido ay kanyang pinsan. Vivi Ju, nakita ko na siya, nag-isip sandali si Philip at casual na sinabi. Nang marinig iyon, tumalikod si Ethan at umupo ng tuwid. Nanlaki ang mga mata niya habang nakatingin kay Philip na may nakakalokong ngiti. Mabilis siyang bumangon, pinunasan ang kanyang manggas sa kama, at papuri na sinabi, "Kuya, maupo ka. Mas komportable dito." Napakunot ang noo ni Philip habang kumakain nakakunot ang mga sulok ng kanyang bibig. Nang makita niya ang tingin niya kay Ethan, alam niya kaagad kung ano ang nasa isip ng batang ito. Sure enough, pagkaupo ni Philip ay nagtanong si Ethan na may ngiti sa labi, "Kuya, ano kayang itsura nitong Vivi Ju? Maganda ba siya?" Pinandilatan siya ni Philip at nagkunwaring nagpapahangin. "Well, anak siya ng pamilya Ju, kung tutuusin. Paano mo mahuhusgahan ang isang tao sa kanyang hitsura? Dahil pumayag na si Tio Tim sa kasal na ito, mas mabuti pang sumama ka na lang dito." Nang marinig ito, nawala ang excited na ekspresyon sa mukha ni Ethan. Bulong niya, "Marry her if you want ta. Ayokong magpakasal sa babaeng hindi ko kilala." Napabuntong hininga si Philip at sinabing, "Sa tingin mo hindi ko pa ba kilala ang pagkatao mo? Ayaw mo talaga siyang pakasalan?" "Hindi, ayoko," seryosong sabi ni Ethan. Tumanggo si Philip habang nakahiga sa kama at sinabing, "Sige, kakausapin ko si Uncle Tim mamaya at tutulungan kitang kanselahin ang kasal." Sobrang sayang. Si Vivi Ju ay maaaring ituring na pinuno ng 6 na gintong bulaklak ng kabiserang lungsod. Nang marinig ito, nagliwanag ang mga mata ni Ethan. Mabilis niyang ibinaling ang kanyang ulo at sinabing may nakakabigay puri ng ngiti, "Kuya, ano ang sinabi mo?" Ang pinuno ng 6 na gintong bulaklak ng kabiserang lungsod. Hindi siya pinansin ni Philip pero patuloy na nagbubulungan si Ethan sa paligid niya, nakikiusap kay Philip na sabihin sa kanya ang tungkol kay Vivi Ju. Si Tyrone, ang ahente mula sa County M, at ang iba pa na nakatayo sa mga hilera sa sulok ay ganap na natulala nang mapanood nila ang eksenang ito.
Iyon ang Diablo ng kulungan sa ilalim ng lupa na may hawak ng titulong Battle Maniac. Sa sandaling ito, siya ay talagang. Oo naman, lahat ng lalaki ay kasuklam-suklam. Kabanata 1862. Habang nasa gilid na ito, si Mandy Una at Hal Weiss ay nakatitig sa screen ng surveillance. Sa sandaling ito, sila ay ganap na natulala. Walang inaasahan ang dramatikong eksenang ito. Hindi lang nahirapan si Philip, naging guest of honor pa siya sa Warehouse 8. Habang pinagmamasdan ni Mandy ang realidad na lumalabas sa kanyang mga mata, halos mabaliw siya sa galit. Ibinaling niya ang kanyang ulo na may lungkot sa kanyang mukha. Ang kanyang mahubog na kilay ay may dalang nakakakilabot na lamig habang kumikinang ang kanyang maputlang lavender na mga mata. Sumigaw siya, Junior Commander Weiss, anong nangyayari dito? Sino ang lalaking iyon sa Warehouse 8? Itinuro ng malajade ni Mandy si Ethan na paikot-ikot kay Philip sa monitor screen. Mukha ring na guilty at walang magawa si Hal habang sinasabing, Miss Una, hindi natin pwedeng galawin ang taong ito. Wala siya sa ating tungkulin. Kumunot ang noo ni Mandy at malamig na nagtanong, bakit? Hindi mo ba sinabi sa akin na ang Warehouse 8 ay puno ng mga masasamang kontrabida, especially iya, at ahente mula sa ibang bansa? Paano magiging napakalakas ng lalaking ito? Sinulyapan ni Hal ang figure ni Ethan sa screen at walang magawang sinabi, Miss Una, mas mataas pa sa akin ang confidentiality authority ng taong ito. Level -7 classified personnel siya. Hindi siya nahuli sa amin. Kusa siyang pumasok. Level -7 classified personnel. Siya mismo ang pumasok dito. Nagulat si Mandy. Ibinaba niya ang kanyang mga kilay at tumingin ng mabuti sa screen ng surveillance sa lalaking nakapaligid kay Philip Clark. Ang lalaking ito na mukhang gwapo pero walang kabuluhang kumilos ay may level -7 classified identity talaga. Sino siya? Kung ganoon, sino si Philip Clark? Paano niya magagawa ang isang lalaking may level -7 classified authority na tretuhin siya ng may ganoong paggalang? No way, kailangan ko ulit pumunta doon. Gusto kong makita sa sarili ko kung anong klaseng tao ang dalawang ito. Galit na galit si Mandy. Kasabay ng pagindayog ng kanyang balakang ay tumalikod na siya at walang palm na lumabas ng opisina. Sinulyapan ni Hal ang monitor screen na may sama ng loob at kawalan ng magawa bago siya hinabol. Sa panig na ito, nagbago na ang katayuan ni Philip sa Warehouse 8 mula sa isang bagong dating at naging panauhing pandangal. Hindi nagtagal ay nakilala niya ang grupong ito ng mga especially iya at ahente. Matapos magtanong sa paligid, lumabas na lahat sila ay mga ahente ng especially iya na nagtatrabaho sa teritoryo. Ibinunyag pa nila ang kanilang mga agent code at sikreto. Bukod dito, lahat ay may dugo sa kanilang mga kamay. Dahil sila ay ikinukulong dito, kahit gaano pa karaming tao ang dumating upang tanungin sila at sinubukang kumuha ng mahalagang impormasyon mula sa kanila, nanatiling tikom ang kanilang mga bibig at hindi kailanman nagbanggit ng isang salita. Gayunpaman, nagtanong lamang si Philip ng ilang simpleng tanong at lahat sila ay umamin. Pangunahing dahil kay Ethan na tumabi kay Philip, binigyan niya sila ng maraming psikolohikal na presyo at isang pakiramdam ng takot. Kung gayon, ito ay maituturing na pagbabayad sala para sa iyong mga krimen. Imposibleng palabasin ka dahil kalaban namin kayo. Gayunpaman, maaari akong mag-apply para sa isang maikling bakasyon para sa inyong lahat. Napatingin si Philip sa grupo ng mga tao sa kanyang harapan na may maliit na ekspresyon sa kanyang mukha. Sa pagharap sa mga mahahalagang bagay na tulad nito, mayroon pa ring sense of measure si Philip. Ang grupong ito ng mga ahente ng especially iya ay mananatili sa teritoryo sa natitirang bahagi ng kanilang buhay at mamamatay sa katandaan. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang malamig na boses ang narinig. Dapat ang iyong sarili ang inaalala mo sa halip na ang kanilang kapakanan. Sa sandaling ito, mabilis na humakbang si Mandy Una paakyat sa railings ng Warehouse 8 na may matinding lamig sa kanyang mga mata. Mataman niyang tinitigan sina Philip at Ethan na nasa tabi niya. Kabanata 1863, Nilinga ni Philip, nakabukas na ang pinto ng Warehouse 8. Umindayog si Mandy sa kanyang balakang at naglakad papasok habang nagpapakita ng kaakit-akit at kahanga-hangang paraan. Nang makita nila si Mandy na papasok sa sandaling ito, lahat ng mga ahente na nakasquat sa sulok ay maingat na lumayo.
Keres, sa tingin mo ba narito ang babaeng ito para makita si Ethan o si Kuya? Sa sandaling ito, si Tyrone ay tulad ng isang maliit na batang babae sa tabi ng kanyang palihim na mga mata sa buong Mandy. Mukha siyang tsismasong lolo sa isang lugar. Para naman kay Keres, ang ahente mula sa bansa M na may hitsura ng oso, ay tiniis ang sakit habang umiiling at sinabing, "Hindi ko alam." Pinanlakihan siya ng mata ni Tyrone. Si Keres ay sikat sa pagiging isang tao ng kakaunting salita. Nang marinig ni Mandy ang sinabi ni Tyrone, lumingon siya at malamig na tinitigan siya. Sa sobrang takot ni Tyrone ay mabilis niyang itinikom ang kanyang bibig, ibinaba ang kanyang ulo, at tumigil sa pagsasalita. Si Philip ay walang pakialam. Ang babaeng nasa harapan niya ay umarte na parang may kinikimkim na galit sa kanya na para bang isa itong hamak na dumudulog sa kanya. "Nako, Miss Una, na-miss mo ba ako kaagad?" Sabi ni Philip sabay tawa. Habang nakatikip ang kanyang ulo sa kanyang mga kamay, ang kanyang mga mata ay malayang dumampi sa figure ni Mandy. Kanina pa siya hindi tumitingin ng malapitan, pero tila sobrang init ng katawan ni Mandy una. Nasa tamang lugar ang lahat ng kurbo niya at maliit na baywang. Ang kanyang kulot na buhok at naglalagablab na mapupulang labi ay magpapatigil sa sinumang lalaki sa kanyang mga landas. Sa tabi niya, hindi napigilan ni Ethan na mag-thumbs up sa sinabi ni Philip at sinabing, "Napakagaling pa rin ng kapatid ko. Alam ba ito ng aking hipag?" Nilingga ni Philip ang ulo at pinandilatan si Ethan. Masunuring itinikom ng huli ang kanyang bibig. Gayunpaman, ang tanong na ito ay nagpagalit kay Mandy. Hindi niya inaasahan na si Philip ay napakawalang kwenta at kasuklam-suklam. Sa kabila nito, ang hindi niya inaasahan ay ang sumunod na sentensya ni Philip ay lalong nakakapanghina. "Judging by your looks, you must have frequent many high-end places. Bakit ka nakita sa akin buong araw? May ginto ba ako?" Mapanuksong natawa si Philip. Ang gusto niyang gawin ay pasiglahin ang galit ni Mandy. Kapag ang isang tao ay nagalit at nagliliyab sa galit, madaling mawalan ng katwiran. Oo nga, ang kanyang mga salita ay nagpagalit kay Mandy na nagsimulang manginig. Ganon din, ang mga lalaking iyon sa warehouse 8 ay tumingin din kay Philip ng may paghanga. Isang salita, kahanga-hanga. Pangalawang salita, kamangha-manghang. Galit na naikuyom ni Mandy ang kanyang kamao. Ang nakatagong liwanag ng lavender sa ilalim ng kanyang mga mata ay sumasalamin sa isang nakagagalit na layunin ng pagpatay. Sa Nonagon, lahat ay gumagalang sa kanya, ngunit pagdating niya dito, talagang pinahiya siya ng isang hamak na wala. Galit na galit, halos hindi na makapagpigil si Mandy at malapit na niyang patayin si Philip dito sa mismong lugar. "Oy, Miss Una, kung ganyan ang tingin mo sa akin, matatakot ako. Wala akong ginawa sa'yo. May asawa na ako. Pwede ba wag mo akong guluhin ng ganito?" Sabi ni Philip sabay ngisi. "Halwise, ilabas mo siya. Gusto ko siyang turuan ng leksyon ng personal." Malamig at mahigpit na sigaw ni Mandy. Pagkatapos niyang sabihin iyon ay tumalikod siya sa kanyang naka-high heels at tumalikod na umalis. Gayunpaman, halos madapa si Mandy sa sumunod na sinabi ni Philip. "Nako, mga kapatid, pasensya na. Gusto niya akong mapag-isa sa isang kwarto." Nang marinig ang mga salitang ito, si Hal, na responsable sa paglabas kay Philip mula sa selda ng bilangguan, ay nagkaroon din ng mukha na puno ng malamig na lamig. Tinitigan niya ng masama si Philip at mabangis na sinabi, "Mamamatay ka sa sobrang pagsasalita." Nilingga ni Philip ang ulo at mahinang ngumiti. Inakay siya palabas ng 2 lalaking nakasuot ng combat uniform na nakahawak sa kanyang mga braso. Sa pagkakataong ito, hindi na siya nagpumiglas bagkus ay masunurin siyang umalis kasama si Hal. Tumayo si Ethan sa pintuan ng bilangguan at tumingin sa papaalis na likod ni Philip pati na rin ang iba. Isang pahiwatig ng malademonyong panginginig at hangarin sa pagpatay ng sumilay sa gilid ng kanyang mga mata. Kanina lang, sinabihan siya ni Philip na huwag padalos-dalos. Kung hindi, ayon sa ugali ni Ethan, binaligtad niya ang lugar na ito. Kabanata 1864. Hindi nagtagal, dinala si Philip sa isa pang lihim na silid na napapaligiran ng mga puting dingding at mga maliwanag na lampara sa itaas. Maliwanag ang buong silid, kahit medyo nakabulag. Sa gitna ay isang bakal na mesa na may 4 na paa na hinahangin sa sahig.
Lumapit ang isang lalaking nakauniporme sa labanan at nilagyan ng posas ang mga kamay ni Philip. Ang mga posas ay mukhang hindi pangkaraniwan. May isang itim na bakal na singsing na may coin-sized na LCD screen na nagpapakita ng numero 0 na kulay pula. Tiningnan ito ni Philip at kumunat ang noo. Ang mga ito ay hindi regular na mga posas dahil sila ay isang high-tech na produkto. Pagkatapos ng maikling sulyap, tumawa si Philip at sinabing, "Buddy, hindi madaling tanggalin ang bagay na ito pagkatapos itong maisuot." Malamig at mapanoksong sinabi ni Hal, "Are you hope to take it off?" Ito ang pinakabagong mga electronic na posas na partikular na ginawa upang harapin ang mga taong may karanasan sa pakikipaglaban tulad mo. Hanggat sinusubukan mong basagin ito, ang mga posas ay maglalabas ng isang electric current. Kung mas nagpupumilit kang kumawala, mas malaki ang boltahe. Ang pinakamataas na boltahe ay maaaring magpadala ng makuryent sa 4 na baka. Maniwala ka sa akin, ang mga taong iyon sa warehouse 8 ay nasakop na ng bagay na ito. Napakunot noo ni Philip sa narinig. Sa ekspresyon ni Philip, lumitaw ang isang mapaghiganti na pagngisi sa gilid ng bibig ni Hal. Sa oras na ito, pumasok si Mandy at malamig na sinabi kay Hal, "Lumabas ka." Natigilan si Hal at sinabing, "Miss Una, this guy is not an ordinary person. Gusto kong manatili dito at protektahan ang iyong kaligtasan." Ibinaling ni Mandy ang kanyang ulo ng sumili ang nakakasilaw na liwanag mula sa kanyang mga mata. Isang regal aura ang sumabog mula sa kanyang katawan habang siya ay nanunuya at sinabing, "Kailangan ko ba ang iyong proteksyon?" Sa pagkakataong iyon, parang tinamaan ng kidlat si Hal. Sobrang lakas ng tindi ni Mandy. Saglit lang, nagkaroon pa ng gana si Hal na yumuko at sumamba sa kanya. Sa pag-aakalang siya ay mula sa Nonagon, pumayag si Hal. Tumalikod siya at lumabas ng secret chamber. Humalaklak si Philip, tumingin kay Mandy sa harap niya, at nagtanong, "Itatanong mo ba akong mag-isa?" Tuluyan ng nabura ni Mandy ang kanyang kaakit-akit na katauhan mula noon. Ang kanyang ekspresyon ngayon ay napakalamig, at ang kanyang mga mata ay puno ng galit na hinanakit. Bang! Bigla siyang kumilos at tinapakan ang mga paa ni Philip gamit ang kanyang mataas na takong. Isang pidgol na ungol. Agad na mutla ang mukha ni Philip. Mariin niyang ikinuyom ang kanyang mga kamao habang nanginginig ang kanyang katawan. Biglang nanlaki ang kanyang mga mata sa galit na apoy. Kasabay nito, biglang tumaas ang numerong 0 sa halagang 230 sa LCD display ng mga electronic posas. Sizzle! Biglang tumayo si Philip at umungal nang ang mga elektronikong posas sa kanyang mga palso ay tumalon sa isang asol na electric current, kumaluskos at umiinit sa proseso. Agad na naramdaman ni Philip na parang namamanhid ang buong katawan niya. Nasubsob siyang muli sa bakal na upuan, paylay at paralisado. Angal niya sa loob-loob. Damn it! Tulad ng sinabi ni Hal, sa pamamagitan ng mga electronic na posas na ito, lalo na siyang nagpupumiglas, mas malaki ang boltahe. Philip Clark, dahil nandito ka ngayon, madali kitang mapapatay. Puno ng masasamang ngiti ang mukha ni Mandy na parang femme fatale. Kabanata 1865. Namanhid pa rin si Philip sa pagkakakuryente at pasimpleng sumandal sa bakal na upuan. Bakas sa mukha niya ang pang-aalipusta at pang-aasar habang sinasabi niya, "Miss Una, galit na galit ka ba at desperado na gusto mong gumamit ng mga paraan ng pagpapahirap sa isang gwapong tulad ko?" Bahagyang natigilan si Mandy nang marinig ito. May mood pa bang maging narcissistic ang lalaking ito sa pagkakataong ito? Wala talaga siyang ideya kung ano ang kalagayan niya ngayon. Ngumisi si Mandy at inilayo ang kanyang high heels sa paanan ni Philip. Malamig niyang tinitigan ito habang sinasabing, "Parang hindi ka naman natatakot." "Hindi ko talaga alam kung saan nanggagaling ang confidence mo." Philip scoffed at sinabi, "Iyan ay dahil ang aking mukha halaga ay hustisya. Ang isang gwapong tulad ko ay may mahirap na buhay. Ikaw naman, sa paggamit ng mga tao mula sa battle squad para dalhin ako dito ng ganito, hindi ka ba natatakot, na magdulot ng hindi gulo-gulo talaga ako sa taong nasa likod mo?" Bahagyang tumawa si Mandy na may nakakaintriga ng ngiti. Nakasandal sa tenga ni Philip, sinabi niya sa isang kaakit-akit na boses, "Nakaka-curious din ako kung ano ang kapansin-pansin sa iyo na maaaring magpa-deploy sa amin ng mga puwersang iyon para dalhin ka rito. Bakit hindi sabihin mo sa akin kung sino ka, sino ang nasa likod mo,
at ano ang mga sikreto mo? Sa mga salitang ito, sumimangot si Philip at itinaas ang kanyang ulo. Nagliliyab ang kanyang tingin habang nakatingin sa mapang-akit na babae sa kanyang harapan. Hindi ba niya alam kung sino siya? Ngumisi siya. Tinanong ni Philip, hindi mo alam kung sino ako. Nagkibit-balikat si Mandy at nang uuyam na sinabi, bakit ko malalaman? Niyugyug ni Philip ang kanyang ulo, naghahanap ng isang maliit na walang magawa. Sabi niya, so parang nakasangla ka lang. Nang marinig ito, nalungkot si Mandy at sinabing, isang sangla. Masyadong maliit ang tingin mo sa akin. Maaari ko ring sabihin sa iyo na ako ay isang miyembro ng Nonagon. Paano naman? Narinig mo na ba ito? Ang Nonagon. Napatulala si Philip nang bumakas sa mukha niya ang pagdududa. Masasabing marami na siyang narinig tungkol sa Nonagon kamakailan. Mukhang wala talagang alam sa kanya itong si Una na ito. Nang makita ang mukha ni Philip na puno ng pag-aalinlangan, ngumiti si Mandy at sinabing, kung gayon, hindi mo pa ba narinig ang tungkol kay Nonagon? Hehe, hayaan mong sabihin ko sa iyo na ang kapangyarihang hawak ng Nonagon ay higit na mas malaki kaysa sa anumang may isip mo. Maging ang junior commander na si Wise na nasa labas ay nakakapagpakumbaba lang sa harap ko. Ngayon, tatanungin kita, sa tingin mo ba ay makakatakas ka sa aking palad? Ngumiti si Ma may pagmamalaki at matagumpay na ekspresyon habang sinasabing, hindi mo ako kailangang sagutin kaagad. Maaari mong dahan-daang matuno ang impormasyon. Kapag nalaman mo na, sabihin mo sa akin ng totoo kung sino ka, saan ka nanggaling, kung ano ang nagawa mo, anong mga sikreto mo, at kung ano pa ang gusto kong malaman. Kung ipaliwanag mo sa akin ang lahat ng sabay-sabay, maiiwan ko sa iyo ang isang buong katawan. Magarbo at egotistic. Iyon ang ebalwasyon ni Philip kay Mandy Una. Tila pinalaki ang dalagang ito na may hawak na pilak na kutsara sa bibig. Masyadong mataas ang tingin niya sa sarili. Gayunpaman, ito ay maaaring ring baligtad na nagpapakita ng kanyang pagkakakilanlan at katayuan ay hindi ganoon ka-simple. Gayunpaman, naguguluhan si Philip. May kinalaman ba siya sa Nonagon? Bakit siya ikukulong ng mga taga-Nonagon ng ganito? Sa pag-iisip nito, napangiti si Philip at sinabing, Miss Una, parang iniisip mo na ako ay walang kwenta. O baka naman sa palagay mo, isa lang akong hamak na langgam. Oo naman, nagkibit-balikat si Mandy, itinaas ang kanyang magandang kilay, itinikom ang kanyang nag-aalab na mapupulang labi, at sinabing, sa mata ng Nonagon, ang isang tulad mo ay mas magaling pa sa langgam. Sa mundong ito, maraming sikreto ang hindi mo alam. Kung ayaw mong mamatay sa isang miserableng kamatayan, sagutin mo lang ng tapat ang ilang mga tanong ko ngayon lang. Haha, tumawa si Philip. Anong tinatawa-tawa mo? Galit na saway ni Mandy. Lalo siyang nagalit kay Willie Philip. Gusto niya talaga itong patayin ng ganoon lang. Gayunpaman, hindi siya nang ahas na suwayan ang utos ng kanyang ina. Ang ngiti ni Philip ay ang nakikitang paghamak sa kanya sa sandaling ito. Kabanata 1866. Hindi ba ako pinapayagang tumawa ngayon? Itinaas ni Philip ang kanyang mga kamay, pinagpag ang mga electron-ikong pulses sa kanyang mga kamay, at sinabing, nakasuot na ako nito at bawal pa rin akong tumawa. Natatakot ka ba na makatakas ako at makabawi sa iyo? Nang marinig ito, tumawa ng malakas si Mandy at sinabing, interesting. Balikan mo ako. Nabalitaan ko kay Junior Commander Wise na dati kang sundalo. Parang hindi pa naaalis sa iyo ang kayabangan ng isang sundalo. Kung maaari, gusto kong isama mo ako bilang bodyguard. Nagkibit-balikat si Philip at mapang-asar na sinabi, no thanks, because you won't have that chance. Simula nang dinala mo ako, ikaw at ako ay magkaaway na. At saka, malinaw kong masasabi sa iyo na kahit sino pa ang nasa likod mo at anuman ang katayuan mo sa Nonagon na iyon, sa aking palagay, wala akong dapat ikatakot. Nang marinig ito, agad na nagalit si Mandy. Ano ang sinabi mo? Pinaglalaban mo ba ako? Ngumiti ng mapait at malamig si Mandy. Siya ay nais na ilagay ng isang maliit na presyo sa Philip upang makita kung siya ay maaaring makakuha ng anumang bagay mula sa kanya. Sa kanyang pagtataka, hindi alam ng lalaking ito kung ano ang mabuti para sa kanya at kumilos pa siya ng mayabang. Mukhang kung hindi kita pahirapan ng kaunti, hindi mo malalaman kung ano ang lugar na ito at kung anong uri ako ng tao. Hindi na nakayanan ni Mandy.
Lumakad siya at muling tinanggap ang paa ni Philip. Sa pagkakataong ito, ang puwersa ay hindi karaniwan. Nanigas ang buong katawan ni Philip. Ikinuyong niya ang kanyang mga kamao at pilit na kumawala mula sa mga elektron-ikong pulses, ngunit nagpadala ng tumama sa kanya ang kuryente at nanghina ang kanyang katawan. Kaya naman, tiniis na lamang ni Philip ang sakit sa paa at nginisyan, "Galit ka ba? Yun lang ba ang kaya mong gawin?" Ngumisi si Mandy at malamig na sinabi, "Pumasok ka at alagaan mo siyang mabuti. Gusto kong malaman niya ang kahihinatnan ng pagsuwi sa akin." Maya-maya, pumasok sa pinto ang ilang mabangis na mukhang lalaki na nakauniporme ng labanan. Tumalikod si Mandy at sinabing bago siya lumabas ng kwarto, "Huwag mo siyang patayin. Okay lang mabali ang braso o binti." Matapos matanggap ang utos, tumanggo ang ilang lalaking nakauniporme bilang tugon. Pagkatapos, nilapitan nila si Philip ng masama. Kumunot ang noo ni Philip at tumingin sa tatlong lalaking naka-combat uniform na nasa harapan niya. Bawat isa sa kanila ay hindi isang simpleng tao. Bago ito, madali silang matalo ni Philip. Gayunpaman, mayroon na siyang nakaharang na mga elektron-ikong pulses sa kanyang mga palso, wala siyang magagawang lumaban. "Paumanhin, nagsasagawa lang kami ng mga utos," sabi ng isa sa tatlong lalaking nangunguna kay Philip. Alam na nila dati ay sundalo si Philip at medyo magalang pa rin. Tumanggo si Philip at sinabing may matamis na ngiti, "Sa account ng iyong mga salita, maaari kitang bigyan ng pagpipilian. Kung aalis ka dito ngayon, magpapanggap akong walang nangyari." Nang marinig ito, sumimangot ang lalaking nakauniporme at nagsabi, "Bilang mga mandirigma, kailangan nating sundin ang mga utos." Sa sinabi nito, nauna siyang lumapit kay Philip. Sa isang suntok, inatake niya ang tiyan ni Philip. Boom! Isang malakas na ingay. Bago damapo ang kamao ng lalaking nakauniporme sa tiyan ni Philip, marahas na sinipa mula sa labas ang pinto ng sikretong silid sa likuran niya. "Kung sino man ang maglakas loob na hawakan ang isang buhok sa ulo ng aking kapatid, lilipulin ko siya." Isang paputok na dagandong ang umalangaw mula sa pintuan. Kabanata 1867. Biglang, isang figurang puno ng hangarin sa pagpatay, tulad ng Green Reaper mula sa impyerno, ang pumasok sa lihim na silid habang ang kanyang mga kamay ay nasa bulsa ng kanyang pantalon. Nang makita ni Ethan si Philip na nakakaf ang mga kamay sa sandaling ito, bumakas ang matinding galit sa gilid ng kanyang mga mata habang matamang nakatitig sa mga lalaking nakauniporme ng labanan. "Bitawan mo ang kapatid ko sa posas." Malamig na sabi ni Ethan na may di matitinag na panggigipit. Napabuntong hininga ang mga lalaking naka-combat uniform nang lumingon sila at nakita si Ethan na nakatayo sa likuran nila. Ang lalaking ito ang pinakamahirap at nakakatakot na lalaki sa buong kuta. Hawak niya ang titulong Battle Maniac dito. Naalala pa nila noon nang gamitin ni Ethan ang sarili niyang kapangyarihan para talunin ang lahat ng mga bantay dito bago siya pumasok sa Warehouse 8 sa gitna ng gulat at hindi makapaniwalang tingin ng lahat. Nakipaglaban siya sa pagpasok dito. Kahit na nalaman ng kataas-taasang komandante ang kabigatan ng bagay at nagmamadaling lumapit kay Ethan, wala siyang magagawa. Nag-iwan lang siya ng babala na walang dapat manggulo sa lalaking ito. Kung hindi, hahaharapin nila ang sakuna. Nang maglaon, nabalitaan na ang lalaking ito ay talagang kahalili ni Supreme Williams ng Southridge. Siya ang taong may pinakamaraming potensyal na maging susunod na Supreme Figure ng Southridge. Mayroon siyang level -7 classified authority. Sumimangot ang pinuno ng tatlong lalaking nakauniporme ng labanan. Tumingin siya kay Ethan at sa wakas ay mahinang sinabi, "Ethan, huwag mo kaming pahirapan. Kami ay kumikilos ayon sa mga utos. Kung gusto mo siyang ilayo, lampasan mo lang ang katawan namin." Pagkatapos nito, lahat ng tatlong lalaki na nakasuot ng unipormeng panglaban ay naglagay ng paninindigan sa pakikipaglaban habang sila ay nakatayo sa magkahiwalay na posisyon. Mahigpit nilang hinaranggan si Philip sa likuran nila, habang si Ethan ay nasa harap ng pinto. Alam nila na ang pakikipaglaban kay Ethan ay isang suicide mission. Gayunpaman, sila ay nakatali sa tungkulin. Tumanggo si Ethan at mahinang sinabi, "Kung ganoon, tuparin mo ang iyong mga tungkulin." Pagkasabi niya nun, humakbang siya at nagpadyak pababa. Ang mga talampakan ng kanyang mga paa ay gumawa ng isang tunog ng kalampag. Ang crunching sound na ito ay lalaking nagpadala ng sumabog sa puso ng tatlong nakauniporme.
Sa harap pa lang ng mga mata nila, biglang sumibol ang aura sa katawan ni Ethan, umakyat sa puntong wala na talagang makakalaban. Sisingilan. Nang may lamig sa kanyang mga mata, ang lalaking nangunguna ay pilit na sinalungat ang labis na hangarin sa pagpatay kay Ethan. Pinisil niya ang kanyang kamao at marahas na ibinaon sa dibdib ni Ethan. Ang lakas ng suntok na ito ay kakaiba. Ang isang normal na tao na nakatanggap ng suntok na ito ay tiyak na mababali ang mga tadyang at mawawalan ng buhay. Gayunpaman, ngumiti lang si Ethan ng mapanlit at itinaas ang kamay. Boom! Napigilan ni Ethan ang suntok ng lalaki na napahawak sa kamao niya. Pagkatapos noon, tumawa siya ng mahina at sinabing, masyadong mahina. Laking gulat ng lalaking nakaunipormeng pang-combat. Hindi kasi ordinaryo ang suntok niya. Naglalaman ito ng hindi bababa sa 300 hanggang 400 kilo ng puwersa. Gayunpaman, ang ganoong pasabog na suntok ay hinaranggan pa rin ng lalaking nasa harapan niya. Sa sumunod na segundo, kumulo ang sulok ng bibig ni Ethan habang naglalabas ng kaunting puwersa sa kanyang kamay. Basag. Umalangaw-ngaw ang tunog ng mga sirang buto sa buong lihim na silid. Namutla ang mukha ng lalaking nakauniporme habang umuungol. Mabilis niyang itinaas ang kanyang paa at naglunsad ng pasabog na sidekick sa baywang ni Ethan. Ito ang pinakamahinang lugar sa katawan ng tao. Pagkatapos ng isang sipa sa bahaging iyon, karamihan sa mga tao ay hindi makatuwid at mawalan ng pagkilos. Gayunpaman, nahulog din ang sipa na iyon. Sinipa rin ni Ethan ang gilid at tinamaan ang tuhod ng lalaking nakauniporme. Sa isang putok, yumuko ang lalaki at lumuhad sa isang tuhod. Para siyang quarter na bumabati sa hari. Kabanata 1868. Ibinaba ni Ethan ang kanyang mga mata at tumingin sa lalaking may sakit na ekspresyon sa mukha. Malamig niyang sinabi, hindi mo ako kalaban. Pagkatapos noon, kumalas siya sa pagkakahawak at nakahinga ng maluwag ang lalaki. Hawak ang naputol niyang kanang kamao, nanlalaki ang mga mata sa takot. Kaagad pagkatapos, tumingin si Ethan sa dalawa pang lalaki na nakauniporme sa labanan at nagtanong, gusto mo bang sumama? Nagpalitan ng tingin ang dalawang lalaking nakaunipormeng pang-combat at agad na umatake ng suntok at sipa. Walang magawang umiling si Ethan at sinabing, nakakaistorbo. Naiinis talaga ako sa mga walang humpay mong ugali. Sa sinabi nito, humakbang siya at gumawa ng kanyang hakbang. Hinawakan niya ang isa sa mga suntok ng mga lalaki at diretsyong pinaikot ang kanilang braso sa 90 degree na anggulo. Basag. Mukhang nahihirapan ang lalaking nakauniporme pero tiniis pa rin. Mabilis siyang naglabas ng punyal sa kaliwang binti gamit ang kaliwang kamay at itinutok sa dibdib ni Ethan. Gayunpaman, tila hinulaan ni Ethan ang kanyang paglipat. Itinaas niya ang isa niyang kamay, iniunat ang dalawang daliri, at ikinapit ang punyal na itinutok sa kanya ng kalaban. Klang! Kaagad pagkatapos, ginamit ni Ethan ang kanyang dalawang daliri para basagin ang makintab na malamig na punyal. His! Napatulala ang lalaking nakaunipormeng pang-combat at ang pinunong nalaglag sa lupa nang makita nila ang nakagigimbal na eksenang ito. Anong klaseng combat power ito? Nakakakilabot. Nang makita ito ng natitirang lalaking nakauniporme sa labanan, agad niyang inilabas ang kanyang Desert Eagle sa kanyang likuran. Tumigil ka! Huwag kang gumalaw! Kung hindi, babarilan ko para makapatay. Malamig sa galit ang mukha ng huling lalaki. Napasulyap siya sa kalagayan ng dalawa niyang kasama na hirap at ginhawa na kasama niya. Galit na galit siya. Gayunpaman, hindi lamang hindi bumitaw si Ethan, ngunit ibinaling niya ang kanyang ulo na may masamang ngiti at sinabing, naglakas loob ka ba na hilain ang gatilyo? Natigilan ang natitirang lalaki sa tanong nito. Isang bakas ng kalupitan ang sumilay sa gilid ng kanyang mga mata habang siya ay sumisigaw. Tingnan natin, kung gayon. Bitawan mo agad. Ngumiti si Ethan at binitawan ang isang lalaking nakauniporme. Nakahinga ng maluwag ang lalaking may hawak na baril. Gayunpaman, sa sandaling siya ay nagpapahinga, isang itim na anino ang kumislap sa harap ng kanyang mga mata. Bago niya alam kung ano ang nangyayari, ang Desert Eagle sa kanyang kamay ay nakatutok sa pagitan ng kanyang mga kilay. Nang bumalik siya sa katinoan, nakita niyang hawak-hawak ni Ethan ang Desert Eagle sa kanyang kamay sa noo. May malamig na ngiti sa gilid ng kanyang bibig, tinanong niya, ngayon, sa tingin mo ba ay babarilan ako? Nataranta ang lalaking nakauniporme sa labanan,
Ngunit pagkatapos na dumaan sa iba't ibang sitwasyon sa buhay at kamatayan sa larangan ng digmaan, matagal na niyang sinanay na maging walang takot sa panahon ng krisis. Humalaklak siya at sinabing, "Shoot me if you have the guts." Bang! Sa sandaling sinabi niya iyon. Isang putok ng baril. Nakatayo sa pwesto ang lalaking nakauniporme, naiwan lang ang kaliwang tenga niya na may malakas na pagungol. Sa harap ng kanyang mga mata, butil-butil na puting usok ang bumubuga mula sa nguso ng baril. Sa dingding sa likod niya ay may kapansin-pansing butas ng bala. Nagpaputok si Ethan, ngunit ito ay isang babala lamang sa kabilang partido. Pagkatapos, inihagis ni Ethan ang Desert Eagle sa lupa, ibinaling ang kanyang ulo kay Philip, at nagtanong, "Kaya mo bang tumayo?" Humalaklak si Philip, medyo manhid at mahina pa ang katawan. Aniya, "Hindi naman. Ang bagay na ito ay medyo high-tech." Itinikom ni Ethan ang kanyang mga labi, humakbang pasulong, at inakbayan siya ni Philip. Pagkatapos, ang dalawang kapatid na lalaki ay lumabas ng lihim na silid ng Mar-Ingle. "By the way, kuya, maganda ba ang hipag ko?" Masungit na tanong ni Ethan. Na may masayang ngiti sa kanyang mukha, sinabi ni Philip, "Walang sino man sa mundong ito ang mas maganda kaysa sa kanya." Kabanata 1869. Paano si Chloe Somerset? Naayos mo na ba ang mga bagay-bagay? Tanong ulit ni Ethan na may pagtataka sa mukha. Kumunat ang noo ni Philip. Matagal na rin simula noong nakita niya si Chloe. Iniisip niya kung ano ang ginagawa nito kailanman at kung maayos ba siya. Inikat niya ang kanyang ulo, sumandal kay Ethan para lumabas ng lihim na silid ng paisa-isa, at sinabing, "Masyado kang nagsasalita. Kukunin ko si Uncle Tim na mag-propose ng kasal sa pamilya Ju mamaya." Gustong umiyak ni Ethan nang marinig niya iyon at mabilis na inamin ang kanyang pagkakamali. "Sige, tatahimik na ako." Gayunpaman, bago pa makalayo ang magkapatid, mahigit 12 armadong lalaki na nakasuot ng unipormeng panglaban ang sumugod sa koridor na ito. Klang! Sa harap ng mga kapatid, isang hanay ng mga lalaking nakasuot ng uniporme sa labanan ang naghulog ng kanilang mga kalasag laban sa riot sa lupa. Sa likod nila ay 3 hanay ng mga armadong sundalo na naka-uniporme at helmet. Nakatayo sila o nakayuko na may hawak na baril sa kanilang mga kamay. Tumayo si Hal Weiss sa likod ng mga taong ito, na may malungkot na ekspresyon sa kanyang mukha. Galit niyang sinabi, "Ethan Clark, ito ang 12th Division ng Internal Combat Investigation Bureau. Bilang Junior Commander, bagong utos ko sa iyo na ibalik ang lalaking iyon sa secret chamber. Kung hindi, ipapatupad natin ang karapatang pumatay." Napakunot noo si Ethan habang nililibot ang kanyang mga mata ang armadong sundalo. Isang mapang-asar na ngiti ang lumitaw sa kanyang bibig nang sabihin niya, "Hal Weiss, tinatakot mo ba ako?" Sinabi ni Hal, "Hindi ito banta kundi isang utos. Bagamat mayroon kang level -7 classified authority at wala akong karapatang utusan ayon sa mga regulasyon, nakatanggap lang ako ng mga utos na walang sino man ang pinapayagang umalis sa lugar na ito kasama mo. Kaya, para maiwasan ang anumang hindi kinakailangang pagdadagdag ng dugo, mangyaring isama mo ang lalaking iyon at bumalik kaagad sa sikretong silid." Tumawa si Ethan at sinabi kay Philip, "Brother, mukhang kailangan nating lumaban." Ngumisi din si Philip at sinabing, "Ang galing. Hayaan kong makita ang mga resulta ng iyong pagsasanay sa Dragon Warriors sa nakalipas na ilang taon." Bagaman hindi malakas, ang kanyang mga salita ay nahulog sa pandinig ng grupong ito ng mga manlalaban. Lalong nagdilim ang mukha ni Hal habang sumisigaw, "Ethan, sigurado ka bang gusto mong lumaban?" Na may masamang tingin sa kanyang mukha, sabi ni Ethan, "Hal, wala kang karapatang makialam sa aking mga kilo. Dahil natanggap mo na ang order, hahanapin ko ang nagutos. Gusto kong malaman kung sino ang naglakas loob na dalhin ang aking pinsan." Pinsan. Agad na gumuho ang ekspresyon ni Hal. Hindi niya inaasahan na si Philip Clark ang pinsan ni Ethan Clark. Pareho silang pinangalan ng Clark, no wonder. Pagkatapos, malungkot na sinabi ni Hal, "Ethan, ito na ang huling babala. Lalaban ka ba?" Humalaklak si Ethan habang inalalayan si Philip. Mababanaag sa kanyang mga mata ang matinding lamig nang sabihin niya, "Hindi sapat ang mga taong mayroon ka rito para pigilan ako." Nang marinig ito, biglang kuminang ang mga mata ni Hal. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at sumigaw,
ibaba mo sila. Matapos madala si Philip, bumalik si Win sa suite at agad na nakipag-ugnayan kay George Thomas. Iniwan ni Philip ang mga contact details sa kanya ni George noon. Sa oras na iyon, si Win ay labis na naguguluhan. Nasa Philip talaga ang contact information ni George Thomas. Ito ay isang pag-iral na kinikilala bilang ang pinakamalaking tao sa rehiyon ng Penhart. Hello, excuse me, ikaw ba si Mr. Thomas? Sa ngayon ay labis na sabik si Win ngunit naaalala pa rin niya ang pagiging magalang. Ay nalalayan niya ang kanyang tiyan gamit ang isang kamay at hinawakan ang telepono gamit ang isa. Baka sa mukha niya ang pag-aalala habang nagtatanong. Ikaw, dumating sa telepono ang matanda na boses ni George. Ang pangalan ko ay Win Johnston, asawa ni Philip Clark. He told me to contact you, mabilis na sagot ni Win. Kabanata 1870. Halos mahulog si George mula sa upuan ng kanyang direktor sa takot. Mabilis niyang tanong na nakangiti, Miss Johnston, how can I help you? May nangyari ba kay Mr. Clark? Tumanggo si Win at nag-aalalang sinabi, oo, kinuha ni Philip ang ilang mga tao na nakauniporme sa labanan sa 1 minuto ang nakalipas. Nag-aalala ako sa kaligtasan niya kaya tinawagan kita. Mr. Thomas, may paraan ka ba para malaman kung sino ang kumuha ng asawa ko? Kahit anong hiling ng kabilang partido, tutuperin ko basta hindi nila sasaktan ang asawa ko. Habang sinasabi yon, umiiyak na si Win sa kaba. Ang isip ni George ay umiihip ng malakas ngayon. Ano, kinuha na ba si Young Master? Sino ang kabilang partido? Hinampas ni George ang desk niya at galit na tumayo. Young Master, natigilan si Win na hindi nakaimik at nagtanong, Mr. Thomas, ano ang sinabi mo? Sa sandaling ito, napagtanto ni George na siya ay nadulas ng dila. Mabilis siyang nag-isip ng dahilan para iwasan ito at sinabing, nako, mali yata ang pagkarinig mo sa akin. Tinatanong ko kung sino ang kumuha kay Mr. Clark. Naaalala mo ba kung ano ang sinasabi nila o kung mayroon silang anumang mga espesyal na marka sa kanila? Napaisip si Win at mabilis na sumagot, oo, sabi nila galing sila sa kanilang Internal Combat Investigation Bureau, si Mr. Thomas, kailangan mong iligtas ang asawa ko. Ano man ang kailangan mo, susubukan kong tumulong. Pinag-isipan ito ng mabuti ni Win. Hanggat maibabalik si Philip ng ligtas at maayos, kahit na gusto ng kabilang partido ang lahat ng bahagi ng Beacon Group, handa siyang palayain ang mga ito. Mabilis na sumagot si George, hindi na kailangan. Haharapin ko kaagad ang bagay na ito. Miss Johnston, huwag kang masyadong mabalisa. Magiging maayos si Mr. Clark. Kung maglakas loob silang kunin si Mr. Clark ng walang dahilan, sinabi ko ang miserableng unit nila. Salamat, Mr. Thomas. Paulit-ulit na nagpasalamat si Win habang pinatay ang tawag. Gayunpaman, pagkatapos niyang ibaba ang telepono, naalala niya ang mga salitang binitiwan ni George. Yung master, mali ba ang narinig niya? Matapos tapusin ni George ang tawag, siya ay nasa estado ng galit. How dare ang mga tao ng combat squad na makialam sa mga gawain ng pamilya Clark at kunin ang Young Master ng walang dahilan. Ito ay isang paglabag sa kasunduan sa pamilya Clark. Ginagawa nitong kaaway ang pamilya Clark. Hindi matitiis. Sa init ng ulo ni George, ang bagay na ito ay hindi matatapos ng ganoon kadali. Hindi nagtagal, nakipag-ugnayan si George kay Reid Williams at sinabing, Supreme Williams, kinuha ng Young Master ang mga tao mula sa Internal Combat Division Investigation Bureau. Dapat mong malaman ang kinaroroonan ng Young Master sa lalong madaling panahon at tiyakin ang kanyang kaligtasan. At saka, dapat mong aklasan ang utak sa likod ng mga eksena sa pagkakataong ito. Dahil sa sinabi ni George, napakunot noo si Reid, na nagbabantay sa kanyang istasyon sa kagubatan ng Southridge. Tanong niya, ano ang nangyayari? Mr. Thomas, pakisabi sa akin ng dahan-dahan. Si Reid ay nagtataglay pa rin ng ilang pangunahing paggalang kay George. Kung tutusin, siya ang mayordoma ng pamilya Clark at sinundan si Roger Clark sa paligid, kaya medyo mahalaga din siya. Ang Young Master ay kinuha ng mga tao mula sa iyong combat squad. Ang unit ng kabilang partido ay ang Internal Combat Division Investigation Bureau. At saka, mahigit 1 minuto na ang nakalipas. Seryosong sinabi ni George, ipapaalam ko kaagad sa matandang master ang bagay na ito.
Sana ay malaman mo ang kinaroroonan ng iyong master sa lalong madaling panahon. Kung may mangyari man sa kanya na hindi maganda, pareho kaming nauunawaan na ito ay isang sakuna na hindi kayang tiisin ng sinuman. Siyempre, alam iyon ni Reed. Nakatayo siya sa isang bundok sa Southridge sa sandaling ito habang ang isang kamay ay nasa likod. Nakasuot siya ng unipormeng panglaban. Sa likod niya, 6 sa pinaka-elite na Dragon Warriors ang nakatayo sa bawat panig. Sila ay ganap na armado ng mga uniporme sa labanan at baluti. Sa Dragon Warriors, hawak nila ang hindi matatalo na titulo ng 12 apostol. Napakunot noon ni Reed nang may umaagos na malabong patayin sa gilid ng kanyang mga mata. Ginulat nito ang isang kaibigan ng mga ibon sa kagubatan. Ikinapak nila ang kanilang mga pakpak at lumipad palayo. Naiintindihan ko. Ako na ang bahala dito, sabi ni Reed na nanlalamig sa mga mata. Kabanata 1871. Sa sandaling ito, si George ay puno ng galit habang nakaupo siya sa opisina ng chairman ng kanyang bagong tatag ng gusali ng grupo. Hindi nagtagal, pumasok ang sekretarya. Mr. Si Thomas, ang presidente ng Harper Group mula sa sakay na si Mr. Chris, ay dumating sa conference room ng aming grupo at naghihintay ng 10 minuto. Gusto mo bang bumaba muna at makipagkita sa kanya? Tanong ng sekretarya. Halatang wala sa mood si George na aliwin ang presidente ng Harper Group ngayon. Ikanaway niya ang kanyang kamay at malamig na sinabi, hayaan mo siyang maghintay. Hindi alam ng kalihim kung bakit biglang nagalit ang chairman, ngunit hindi ganoon kadali ang katayuan at kapangyarihan ng grupong ito sa ibang bansa. Sa partikular, si Pangulong Chris ay miyembro ng 12 Sacred Halls of the West sa Country M. Talagang hindi mababa ang kanyang posisyon. Maaaring medyo hindi nararapat na iwanan ang isang tulad niya na naghihintay. Kaya naman, maingat na itinanong ng babaeng sekretarya, Mr. Thomas, hanggang kailan siya maghihintay? Pumunta siya dito sa pagkakataong ito na may dalang sulat ng layunin para sa pakikipagtulungan. Mahigit 10 minuto na siyang naghihintay at medyo masungit. Malamig na sagot ni George, kung ayaw niyang maghintay, sabihin sa kanya na magwala. Harper Group lang yan. Wala akong pakialam dito. With that said, walang choice ang babaeng secretary kundi ang lumabas sa opisina ng chairman. Sa loob ng conference room, pagkatapos marinig ng maputing balbas na si President Chris ang mga salita ng babaeng sekretarya, galit na galit siya at nagsimulang magmura ng galit. Sa wakas, nagtaas siya ng boses at nagbanta, sabihin mo sa iyong chairman na tiyak na babalik ako at ipagbibigay alam sa ating Panginoong Hades na iyong grupo ay naging walang pakundangan sa mga kilalang panauhin mula sa ibang bansa. Ito ay hindi katanggap-tanggap. F***T. Tara na. Galit na galit si Chris. Tumalikod siya at umalis kasama ang 4 na hot blonde. Bumalik sa Southridge. Wala sa magandang mood si Reed Williams sa sandaling ito. Si Philip Clark ay miyembro ng kanyang Dragon Warriors. Bagamat nagretiro, dating Dragon Warrior, palaging Dragon Warrior. Bukod dito, siya ay kanyang alagad at anak ng kanyang guro. Siya ang kinabukasan ng pamilya Clark. Sa ganoong espesyal na pagkakakilanlan, mayroon pa ring mga tao mula sa combat squad na naglakas loob na hawakan siya. Alinman sila ay sapat na hanggal upang ligawan ang kanilang sariling mga pagkamatay, o hindi sila miyembro ng combat squad ngunit kumikilos sa ilalim ng pagkukunwari ng isa. Sa loob ng 2 maikling minuto, nasuri na ni Reed ang sanhi at bunga ng kasong ito, pati na rin ang mga taong maaaring gumawa nito kay Philip. Sa wakas, itinoon niya ang kanyang mata sa isang tiyak na institusyon. Mga tao ba mula sa Nonagon? Malungkot si Reed habang nakatalikod ang mga kamay sa tuktok ng walang talo na bundok. Pagkatapos nito, inutusan niya ang 12 apostol na nasa likuran niya, ipasa kaagad ang aking kataas-taasang orden. Ipaalam sa iba pang 3 Supremo na ipapalinya ng Southridge ang ating mga tropa sa harap ng Nonagon. Kung ayaw nilang madamay sa gulo na ito, huwag kang makialam sa mga gawain ng Southridge. Oo, Supremo. Magalang na sumigaw ang 12 apostol. Kaagad pagkatapos, ang mga taong ito ay umalis na may isang flash. Samantala, malayo sa lupain ng Charbury, sa isang lugar sa loob ng isang bakuran na binabantayan ng husto. Isang matandang lalaki sa kanyang 503 o 605 ang nagsasanay sa paglubog ng araw habang nakasuot ng puting martial arts garb.
Sa buong patio, pinagmamasdan ng mabuti ng mga gwardya na nakaunipormeng berde ang lugar na ito. Ang matandang lalaki ang pinaka-prestihiyosong tao sa Charbury, si Old Master Garth Santos. Maging ang mga Donnelly, na pinakamaraming pamilya sa Charbury, ay kailangang magbigay ng galang kay Garth. Ito ay dahil sa kanyang honorary fit ng pagre-retiro mula sa mga hangganan. Isa siyang dakilang commander. Mayroon lamang 20 hanggang 30 Grand Commander sa buong bansa, na may 3 o 4 lamang na hinirang bawat taon. Bagamat ito ay isang antas na mas mababa kaysa sa pinakamataas, sila rin ay mga taong may dakilang prestihiyo at lakas sa loob ng teritoryo. Sa sandaling ito, ang kanyang personal na gwardya ay mabilis na pumasok sa loob habang may hawak na mobile phone sa kanyang kamay. Magalang niyang sinabi, "Old Master Santos, may tawag ka." Huminto si Garth at sinabing, "Isantabi mo ito." Gayunpaman, bago siya matapos magsalita, isang malamig na boses ang tumunog sa telepono, "Garth Santos." Nang marinig ang boses na ito, natigilan si Garth at mabilis na kinuha ang telepono. Ang eksenang ito ay bumulaga rin sa mga gwardya na nakatutok sa bakuran. Para kay Old Master Santos na tanggapin ang tawag sa sobrang kaba, ang pagkakakilanlan ng taong nasa linya ay hindi dapat ganoon kasimple. Kabanata 1872. Natarante rin si Garth Santos. Bagamat halos 60 taong gulang na siya, nang marinig niya ang boses na iyon, agad pa rin niyang inilapit ang receiver sa kanyang tainga at magalang na sinabi, "Supreme Williams, ano ang iyong mga utos?" Phew! Pagkasabi nito ay napabuntong hininga si Garth. Ang Supremo. Bagamat si Supreme Williams ay 40 anyos pa lang, sapat na ang kanyang mga nagawa at tagumpay para mayaman ang mundo, nakaraan at kasalukuyan. Walang sino man ang makakapagpatumba sa kanyang titulo bilang unang Supremo sa teritoryo. Gayunpaman, bakit bigla siyang tinawag ni Supreme Williams? Baka may malaking nangyari sa Southridge o Charbury. Garth Santos, isa sa aking Dragon Warriors ay kinuha ng isang tao mula sa Internal Combat Division Investigation Bureau sa ilalim ng iyong jurisdiction. You need to give me an explanation, malamig na sabi ni Reed Williams. Natigilan si Garth at agad na naramdaman ang pagkirot ng anit niya. Isang taong nasa ilalim ng kanyang jurisdiction ang aktwal na nakakuha ng isang Dragon Warrior na itinatag ni Supreme Williams. Paano kaya iyon? Iyon ay ang Dragon Warriors. Nasiyahan sila sa kaluwalhatian bilang unang combat squad sa bansa. Sino ang maglalakas loob na gumawa ng isang hakbang laban sa Dragon Warriors? Iyon ay katumbas ng pananakit kay Supreme Williams. Agad na tumulo ang pawis sa noo ni Garth habang mabilis na sinabi, "Supreme Williams, hindi ko alam ang bagay na ito. Titingnan ko agad. Dapat may hindi pagkakaunawaan. Haharapin ko ito ng sabay-sabay. Pakihintay ang tawag ko." Sa sandaling ito, ang isang squad ng labanan na nakatalaga sa isang lugar sa mga suburb ng Songfield sa Charbury ay napapaligiran ng mahigpit na binabantayang mga pasilidad. Sa pinakatagong tent sa gitna, may isang lalaki na mukhang nasa 30s or 40s. Nakasuot siya ng green combat uniform na may armband. Nakatitig siya sa screen ng pagsasanay sa electronic device, puno ng kasiyahan ang kanyang mukha. Sa pagkakataong ito, biglang nagring ang phone niya. Sinulyapan ng guard sa gilid ang caller ID at mabilis na iniabot ito sabay sabi. "Supreme Commander Gildan, ito ay isang tawag mula kay Mr. Santos." Agad na kinuha ni Mac Gildan ang telepono at naglakad ng ilang hakbang papunta sa gilid na may ngiti sa labi. Sa sandaling siya ay magsasalita, isang galit na dagandong ang dumating mula sa kabilang dulo ng linya. "Mac Gildan, ngayon lang ba kinuha ng iyong mga tao ang isang lalaki na nagngangalang Philip Clark palayo sa Upper Creek? Sinasabi ko sa iyo, siya ay isang Dragon Warrior. Nasa ilalim siya ng utos ni Supreme Williams. Bitawan mo siya agad. Kung ang taong iyon ay nasaktan sa anumang paraan, maaari mong ilagay ang iyong pagbibitiw at makita ako para sa iyong pagbitay." Si Mac Gildan ay walang iba kundi ang tagapagpatupad ng Internal Combat Division Investigation Bureau sa Songfield ng Charbury. Siya rin ang pumasok sa superior ni Hal Weiss. Wala siyang ideya na si Mr. Santos ang personal na tatawag sa kanya. Ano ang pagkakakilanlan ni G. Santos? Siya ang Grand Commander. Nang marinig ang mga salita ni G. Santos, hindi nagpabeya si Mac at mabilis na sinabi, "Mr. Santos,
Mangyaring maghintay ng ilang sandali at huminahon. Hayaan akong tumawag sa telepono para kumpirmahin. Talagang bibigyan kita ng paliwanag. Hindi, may mangyayari. Ang grupo ng mga imbecile sa ilalim niya ay talagang nahawakan ang isang tao sa ilalim ng utos ng isang Supremo. Bukod dito, isa itong Dragon Warrior na kabilang sa unang Supremo sa bansa. Kabanata 1873. Halos mabaliw si Mac. Ano ang ginagawa ng grupong ito? How dare they touch someone from the Dragon Warriors? Hindi ba iyon naglalako sa yungib ng leon? Mr. Santos, huwag kang mag-alala. Haharapin ko kaagad ang bagay na ito. Pakihintay ang tawag ko. Pagkatapos ng ilang salita mula kay Mac, galit na ibinaba ni Garth ang tawag. Puno na ngayon ng malamig na pawis si Mac. Agad niyang sinabi sa kanyang gwardya, ay konekto mo ako kaagad kay Halwise. Gusto kong malaman kung ano ang ginawa ng batang iyon. Sisabog na si Mac sa galit. Ang Distrito 12 ng Internal Combat Division Investigation Bureau ay nasa ilalim ng responsibilidad ng kanyang may gawang subordinate, si Halwise. Siya ay nagkaroon ng mga karangalan sa labanan sa murang edad at na-promote sa ranggo ng Junior Commander. Maya-maya pa'y konektado na ang tawag. Malamig ang mukha ni Mac at galit ang tono nito habang umuungal. Halwise, sinong hell ang hinuli mo kanina? Alam mo ba kung gaano kalaki ang problemang ginawa mo? Sa sandaling ito, kaharap ni Hal si Ethan Clark sa madilim na koridor. Nang bigla siyang makatanggap ng tawag mula sa kanyang superior, mabilis niyang sinagot ang tawag at galit na pinag-uusapan. Kataas-taasang commander, naaresto ko ang isang tao ngunit ito ay sa iyong pagsang-ayon. Bukod dito, ito ay papunta sa utos mula sa Griffin Pavilion ng Nonagon. Medyo walang magawa si Hal sa sandaling ito. Hindi niya inaasahan ang isang maliit na si Philip Clark na tumawag ng personal na tawag mula kay Supreme Commander Gildan. Sa pagsang-ayon ko, kung ganoon, inuutusan kita ngayon na palayain siya kaagad. Sigaw ni Mac. Pakawalan siya. Supreme Commander Gildan, natatakot ako na hindi ka na makakapagdesisyon sa bagay na ito. Ito ay isang order mula sa Griffin Pavilion ng Nonagon. Wala tayong karapatang makialam. Tsaka nandito si Miss Una kasama ko ngayon. Wala akong karapatang tumanggi sa hiling niya. Kahit wala kang karapatang suwayan siya. Totoo ang sinabi ni Hal. Ang isang utos mula sa Nonagon ay maaaring makalampas sa combat squad nang walang pahintulot ng sinuman. Kahit na ang isang Supreme Commander tulad ni Mac Gildan ay walang karapatang tanungin o baguhin ito. Nang marinig ito ni Mac ay nagdilim agad ang mukha niya. Tinanong niya, nandyan ba si Miss Una? Tumanggaw si Hal bilang tugon, sinulyapan si Ethan sa tapat niya, at sinabing, Supreme Commander Gildan, hindi ko masusunod ang utos mo sa bagay na ito. I'm dealing with something urgent ngayon kaya tatapusin ko na ang tawag. Sa sinabi nito, ibababa na ni Hal ang telepono. Sa kabilang banda, galit na galit si Mac. Ang kanyang nasasakupan ay tumanggi na makinig sa kanyang utos. Ganyan ba talaga kalakas ang Nonagon? Oo. Siyempre, maging si Mac Gildan ay kailangang magbigay ng daan sa kanila. Gayunpaman, ang mga tao mula sa Nonagon ay nilumpasan siya at inuutusan ang kanyang mga nasasakupan sa loob ng kanyang nasasakupan. Nagalit ito kay Mac. Damn it! Umungol si Mac. Halwise, bilang isang Supreme Commander, inuutusan kitang palayain ang taong iyon kaagad. Kung tatanungin ito ni Miss Una ng Nonagon, masasabi mong ito ang utos ko at lahat ng kahihinatnan ay aking sasagutin. Kailangan mong maunawaan ang taong inaresto mo ay hindi isang simpleng karakter. Napakaraming puwersa ang nasa likod niya. Gayunpaman, nang matapos magsalita si Mac, sinabi na ni Hal sa telepono, Supreme Commander Gildan, hindi ko siya masabi dahil handa silang lumaban sa kanilang paraan. Tulad ng alam mo, ang pag-breakout ay isang malaking paglabag. I-click. Ibinaba ang telepono. Napatulala si Mac. Breakout. Capital offense. Damn it. Si Halwise ay talagang sumusuway sa kanyang mga utos. Agad na isinuot ni Mac ang kanyang sombrero at malamig na sinabi sa mga bantay sa paligid niya, ihanda mo ang sasakyan. Dalhin ang 5 club at ipadala ako sa Songfield. Si Halwise ay nagiging masyadong matapang at gumagawa pa ng pagsuwi ngayon. Hayaan mong balatan ko siya ng buhay. Kaagad, 5 pangkat ng mga tauhan ng labanan ang pinakilos sa labas ng tolda.
Sila ay naghihintay sa lugar sa isang maayos na paraan, handa na upang lumipat. Pagkasakay ni Mac sa jeep ay tumawag ulit si Garth. Kabanata 1874. Naayos na ba ang mga bagay? Malamig na tanong ni Garth. Huminga ng malalim si Mac at sinabing, Mr. Santos, medyo suwail ang mga nasasakupan. Pupunta ako doon ng personal. Don't worry, ako na ang bahala. Nang marinig iyon, kumunat ang noo ni Garth at sinabing, okay, give me the address. Ako na mismo ang hahawak nito. Agad namang napatulala si Mac. Nais itong personal na harapin ng dakilang komandante. Nagiging seryoso na ito. Ilang mga dakilang commander ang naroon sa bansa. Sino sa kanila ang hindi bayani na nagbuhos ng dugo sa larangan ng digmaan at umukit ng pangalan sa kasaysayan? Sino sa kanila ang hindi nagbuhos ng dugo ng buong tapang para sa bahay? Sa madaling salita, si G. Santos ay isang buhay na alamat. Walang lakas ng loob na magsalita si Mac. Masusunod lang niyang bigkasan ang address bago sinabi sa katabi niyang bantay, dalhin kaagad ang ilang tao sa Songfield nang walang pagkaantala. Oo, agarang utos ng mabilis si Sion, sa Songfield sa pinakamataas na bilis. Bumalik sa tabi ni Ethan. Sa isang walang pakialam na mukha, ang kanyang mga mata ay nagpakita ng lamig habang nakatitig kay Hal na nakatayo sa likod ng mga sundalo. Aniya, Hal Weiss, noong pumunta ako rito nang hindi imbitado noon, lahat kayo ay walang ginawa sa akin. Sa tingin mo ba mabitag mo ako dito ngayon kasama lahat ng mahihinang ito? Napakunot-noo si Hal nang marinig niya ito at sinabing, aaminin ko na hindi ko maarak ang iyong mga kakayahan at lakas. Ngunit gaano ka man kagaling, matakasan mo ba ang mga sandata sa kamay ng mga mandirigmang ito? Huwag kalimutan ang sinabi ko. Kung maglakas loob kang pilitin ang iyong paglabas, ipapatupad ko ang karapatang pumatay. Haha, nang marinig iyon, tumawa si Ethan at sinabing, ang karapatang pumatay. I'm sorry, pero tumingin ka sa likod mo. Sa mga salitang iyon at pagtingin sa murang ekspresyon ni Ethan, kumirot ang puso ni Hal. Sa pagkislot ng gilid ng mga mata niya, bigla niyang ibinaling ang tingin sa likod. Ang buong pasilyo sa likuran niya ay puno ng mga preso mula sa ibang bansa. Ang mga nangunguna ay iyong mga lalaki mula sa Warehouse 8, na lahat ay nakatingin kay Hal ng may panunuya. Whoosh! Sa isang iglap, ang hanay ng mga sundalo sa likod ni Hal ay tumalikod at itinaas ang kanilang mga baril sa mga masasamang kriminal na iyon. Ang mukha ni Hal ay napuno ng mapanglo na panginginig nang ibinaling niya ang kanyang ulo at umungol kay Ethan, naglakas loob ka bang magrebelde? Nagkibit balikat si Ethan at sinabing, nagmamalabis ka. Ito ay angkop lamang na banta. Junior Commander Weiss, dapat maging matinong tao ka. Ang mga taong ito ay lahat ng masasamang bastos. Kung sino man ang makatakas, sapat na para sa iyo nagugulin ang natitirang bahagi ng iyong buhay sa bilangguan. Isang tahasang pagbabanta. Napakapangit ng ekspresyon ni Hal. Siya ba ay pinalipad sa magkabilang panig? Pinakamahalaga, paano nakalabas ang grupong ito ng mga tao? Ang mga gwardya ng bilangguan ba ay isang grupo ng mga dimwits? Tila nakita ang pagdududa ni Hal, isa sa mga kulot na lalaki ay naglabas ng isang malaking susi mula sa kanyang bulsa at sinabing, excuse me, Junior Commander Weiss. Dati akong magnanakaw, kaya kong buksan ang bawat pinto dito. Nang marinig iyon, sumabog sa galit si Hal. Paano, Junior Commander Weiss? Sa tingin mo ba ay maaari mo pa ba akong manatili dito? Gulat na tanong ni Ethan. Naikuyom ni Hal ang kanyang mga kamao at umungal, so what if that's the case? Napapaligiran ng husto ang lugar na ito. Walang makakatakas ngayon. Lahat, makinig sa aking utos. Ang sino mang maglakas loob na lumabas, pumatay ng walang awa. Nabaliw si Hal, at ang kanyang mga mata ay namumula sa galit. Kabanata 1875. Sa utos ni Hal, inilagay ng lahat ng mga sundalo ang kanilang mga sandata. Sa oras na ito, nawala na rin ang discomfort sa katawan ni Philip. Dahan-dahan niyang inayos ang likod, bumangon, at naglakad sa likuran ni Ethan. Marahan niyang tinapik ang balikat niya at sinabing, gagawin ko. Nang makitang tila gumaling na ang kanyang pinsan, nakahinga ng maluwag si Ethan at nakangiting sinabing, ayos lang, kaya kong harapin ang maliliit na patatas na ito gamit ang isang kamay.
Hindi tumanggi si Philip bagkus ay ngumiti at sinabing, kasama ka pa rin ng Dragon Warriors at sa utos ng guro. May ilang bagay na hindi mo maaaring panghimasukan. Hindi ito makakabuti para sa iyong pag-unlad sa hinaharap. Ako na ang bahala. Sa sinabi nito, walang pakialam si Philip kung pumayag si Ethan ngunit diretsyong tumayo sa harapan niya. Sa isang matatag na tingin, malamig niyang tiningnan si Hal at nagtanong, mayroon akong 2 tanong para sa iyo. Sino ang nagudyok sa iyo? Hindi itinago ni Hal ang impormasyon at sumagot, Miss Una. Sino si Miss Una? Tanong ni Philip. Hindi siya isang taong pwede mong tanungin. Kung kailangan mong malaman, masasabi ko lang sa iyo na siya ay mula sa Griffon Pavilion ng Nonagon, sabi ni Hal para ma-pressure si Philip. You have to understand that the Nonagon can't be confronted so easily, even for people like US. Higit pa rito, mas makapangyarihan sila kaysa sa amin at makakalampas sa combat squad. Philip Clark, kung ayaw mong magdulot ng gulo, dapat kang bumalik kaagad sa lihim na silid na iyon nang ikaw mismo ang nagkusa. Sabi ni Hal. Gayunpaman, ngumiti si Philip na may bahid ng lamig sa sulok ng kanyang bibig. Aniya, Hal, simula nang dumating ako rito, hindi mo na ako tinanong tungkol sa aking pagkatao. Hindi mo ba naisip kung bakit ako dinala ni Miss Una dito? Kumunat ang noo ni Hal sa narinig. Talagang pinagdudahan niya ang pagkakakilanlan ni Philip. Kung tutusin, pinsan siya ni Ethan Clark. Gayunpaman, dahil ito ang utos ni Miss Una, kailangan na lamang niyang sundin at ipatupad. Hindi siya magtatanong ng kahit ano na hindi niya dapat. Kaya, sinabi ni Hal, wala akong pakialam sa iyong pagkakakilanlan. Dito, iisa lang ang pagkakakilanlan ng bawat isa maging sundalo man o bilanggo. Obviously, sundalo ako at preso ka. Ito ang pinakasimpleng katotohanan. Dahil doon, tumanggaw si Philip at sinabing, dahil sinabi mo iyon, wala na akong masasabi pa. Pagkatapos sabihin iyon, nagsimulang maglakad si Philip ng paisa-isa patungo sa hanay ng mga sundalo sa harap ni Hal. Whoosh! Agad nilang tinutukan ng baril si Philip. Nang makitang lumalapit si Philip ng walang takot, napangiwi si Hal at galit na sumigaw, tumigil ka. Kapag sumulong ka pa, babarilan kita. Gayunpaman, hindi tumigil si Philip. Lalong tumitindi ang lamig na damaloy sa kanyang katawan. Tumigil ka agad. Galit na sigaw ni Hal bago sinabing, lahat, humanda. Kasabay nito, nagsimula na ring sumugod ang grupo ng mga preso na nakaharap sa likod ng koridor. Sa kritikal na yugtong ito, biglang nakatanggap si Hal ng mensahe sa kanyang earpiece. Junior Commander Wise, nandito si Supreme Commander Gilden at gusto mong makita. Nagdilim ang ekspresyon ni Hal nang marinig ang mga salita. Sisigat na sana siya nang makarinig siya ng nagmamadaling yabag sa likod ng mahabang pasilyo. Sa tunog nito, iyon ay mga combat bots. Sumunod ang galit na dagandong ni Mac Gilden, Hal Wise, lumabas ka rito. Sa sumunod na sandali, isang grupo ng mga armadong tauhan na nakasuot ng berdeng uniforme ang lumabas mula sa kabilang dulo ng koridor. Ang pinuno ay ang galit na si Mac Gilden. Maraming salamat mga Kamaster sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share, and subscribe naman dyan mga Kamaster. Abangan ang susunod pang mga kabanata.